Naintindihan niyo po lahat? Yan. O, taas ang kamay ng, ang gustong magkaroon ng, gusto tawag dito, makatry. Taas ang kamay. Sige po, gusto makatry para malaman, kagad natin malaman at mabilang. Sino gusto makatry? Yan. So, dyan po yung bilihan sa gilid, ha? Ayan. Sabi ko, Diyos ko, kala ko na libre. By the way, ako po si Chris Puntanar. Ang trabaho ko po is yung tinatawag natin na business opportunity, yung pagkakakitaan. Kung paano magkaroon ng extra income. No? Tulad nyo, last 2006, nung na-invite po ako dito. So, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 6 years na po ako dito sa kumpanya na to. No po? Kasi baka may nagtanong, Chris, maganda ba yung AIM Global? Ang sasabihin ko po, ako po yung 6 years na rito. Bakit ko po sinasabi yung 6 years? Kasi kung pangit po ito, baka wala pang 1 year, wala na po ako. Tama po ba? Kaya, so ganun lang po yun. Kasi magiging bias naman ako kung sasabihin ko sa inyong yung mga, maganda. Siyempre, nandito ako. Tama po ba? Oo. Kahit anong pangit na isang kumpanya, hindi ka tatagal dyan. Tama po ba? O, yan. So, ganun lang siya. So, sa mga first-timer, maganda po ito, especially kung gagawin niya siya, mag-i-start kayo as part-time. Sino po dito yung mga may trabaho? Taas ang kamay. Yan. So, maganda to pang part-time. Kasi ako dati, empleyado rin ako dati, no? Sino nga ulit mga first-time? Taas nga yung kamay, yung first-time. Saan po kayo nag-work? Hindi ka nag-work. Kayo, sir, nag-work din? Saan po kayo nag-work? Sa hotel. Anong klaseng hotel ba yan? Kasi, baka mamaya kung saan ako nagpupunta, makakilala mo ako, di ba? At least, maiwasan ko lang yung hotel na yan. Okay lang malaman kung saan hotel kayo, sir? Nice hotel. Hindi ko talaga... kayo, pumunta kayo dyan, ha? Pero ako, hindi, ha? Anong branch ka, sir? Saan? Sa crossing. Buti na lang, hindi ako nagagawi dyan, no? Malayo sa amin yan. Palakpakan natin si sir, no? Sino nag-invite sa inyo, sir? Wala kayong pasok ngayon? Wala pa. Wala ba kayo nakikitang mga may sasakyan doon? Nakalagay, AIM Global? Tandaan nyo, sir, ha? Tapos i-text nyo sa amin, ha? Videohan nyo. So, ako, dati, na-invite din ako. Nung in-invite po ako dito, ang sinabi sa akin, Chris, gusto mo ba ng extra income? Yan yung offer kagad sa akin nung nag-invite sa phone. So, sabi ko naman, wala naman tumatanggi sa extra income. Tama ba? So, parang ang pangit naman sasabihin ko ayoko. Di, syempre, normally, alam niya na yung sagot ko. Oo. Sabi ko, syempre naman, gusto ko ng extra income. Sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng time. Kita tayo sa ganitong araw, ganitong oras, tapos ipakita ko sa iyo yung pwede mong pagkakitaan. Sabi ko, ang problema ko, gusto ko magkaroon ng extra income. Ang problema ko, wala naman akong time. So, ito yung problema ng marami. Tama po ba? Sabi niya sa akin, Chris, mali yung mindset mo. Sabi sa akin, ganun nung nag-invite. Sabi ko, antipati ko naman to nag-invite na to. Tama ba? Sabi ko sa kanya, bakit naman mali yung mindset ko? Tanong, sabi niya sa akin, ilang taon ka na dyan? Sabi ko, matagal na. Sinabi ko yung taon, kung ilang taon na ako nagtatrabaho. So sabi niya gano'n, yumaman ka na. Hindi. Sige, imagine mo, naubos yung time mo, hindi ka naman yumayaman. Sabi ko, loko to ha. Di ba? Alam mo yung parang, sabi niya gano'n, anong position mo ngayon? Medyo nagyabang na ako kasi maganda-ganda position ko. Sabi ko, manager po ako. Sabi ko sa kanya gano'n, manager ka nga, marami kang pera. Sabi ko, yung kumpanya namin, maraming pera, bakit? Sumagot na ako, napahiya na ako Tama ba? Ayoko lunukin yung pride ko. Tama, mali? Sabi ko gano'n. Sabi niya gano'n, Chris, sabi niya gano'n, ang posisyon, hindi yan maipamamana sa pamilya mo. Sabi niya sa akin, sabi ko, na-realize ko, oo nga, no? Sabi niya, pag ikaw namatay at nagkaanak, hindi pwedeng ipapamana mo yung pagiging manager mo sa anak mo. Pag namatay ka o tumanda ka, kukuha sila ng bago, mas agresibo, mas bata, at mas magaling sa'yo, at mas gwapo sa'yo. Sabi ko, pwede, at least, di ba? Naramdaman ko, na-appreciate niya ako. So sabi ko, sabi ko, ganun nga. Sabi ko, ganun. Pero sabi ko, sir, sabi ko kasi sa kanya, sir, ang maganda kasi sa position ko, stable na yung kinikita ko. Sabi niya, hindi ko naman tinatanong kung stable Ang ayoko nga sa lahat, stable yung income. Kasi maraming Pinoy, ang mindset, di ba, stable ang income? Sabi ko, hindi, mabuti ang stable ang income. Sabi niya, sige, tingnan ko. Nung January, magkano ang sinahod mo? Ang sahod ko po kasi 18,000 pesos per month. That's January. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, 18,000. Sabi ko, okay nga. Sabi niya, February, magkano ang sinahod mo? 18,000.
Wala naman ako absent, bawal umabsent ang boss. Tama po ba? Ang manager, ang absent, medyo babawiin mo yan. Ha? Sabi ko, sige, March, magkano sahod mo? 18. Sabi ko, okay pala yan April, sabi ko, 18. Sabi ko sa kanya, per month pa rin. Sabi niya, kita mo? 4 na buwan na, hindi nagbabago, stable talaga. Sabi ko, Di ba, masipag ka? Sabi ko gano'n. Subukan mo magsipag pa ng todo. Doblehin mo yung sipag mo. Sinipagan, sabi ko, nagsipag ka ba nung ganito? Doblehin mo yung sipag mo, April, May. Tama ba, May? Susunod. Doblehin mo yung sipag mo nung April. Magkano sahod mo, Chris? Tinanong niya ako. Siyempre, magbabago pa ba yan? 18. Kita mo, stable talaga? Linisin mo yung kabilang kali nyo. Magkano sahod mo? 18 pa rin. Magpagulong-gulong ka dyan. Magkano sahod mo? 18 pa rin. So, talaga stable yan. Tanong, yayaman ka, Chris? Yun lang, sabi kong ganon. Kasi ang hinahanap mo, Chris, sabi niya ganon, paano kaya yaman ang hinahanap mo? Stable. Hindi mo naman hinahanap yung kita na magpapa-asenso sa'yo. May punto ba siya? Yes. Alam mo, sabi kong ganon sa sarili ko, mukhang kinakain ko na yung sarili ko. Sabi kong ganon, sabi ko mukhang inaapi na ako. Sabi kong ganon, wag mo na, sa isip ko, wag mo na ako offense, pupunta na lang ako. Sabi ko sa kanya, sige, punta na lang ako, gagawa na lang ako ng paraan. Si Sir, kinuha niya yung day off niya. Tama ba? Ako, ginawa ko, nag-leave po ako. Kasi kailangan mag-leave ka Kasi walang day off talaga yung position ko. Sabi ko, Sir, ganyan. O sige, pinayagan. Umattend ako ng seminar. Pagdating ko ng seminar, ganito yung klase ng seminar. Sabi nun sa seminar, papasok, medyo late kami. 1,000,000! Sabi ko, patay. Sabi ko, ano to? 2,000,000! Sabi ko, patay na. Sino gustong yumaman? Nagsisigawan yung mga tao. Sabi ko, patay na to. Ano to nang puntahan kong kulto? Sabi ko, tinitingnan ko, wala akong choice. Tama po ba? Yung sabi kong gano'n, pinagbigyan ko na, umabsent na ako, wala na akong upo. Pag-upo ko, nagpakilala yung speaker, pinakita yung products, nadismaya po ako. Personally, nadismaya ako. Bakit ako nadismaya? Computer graduate ako, may advantage ako sa computer, tapos ang pinakita food supplement. Tama po ba? Sabi ko, yung mga pampapayat, maputi, sabi ko, Diyos ko, paano ko yayaman? Tama ba? Ilang bilbil ang kailangan kong computein, ilang kili-kiling maiitim, tama ba? Ilang singit na ang kailangan ko i-check para yumaman ako. Tama po ba? So sabi ko, medyo malabo yata. So meaning, pumasok po ako sa seminar room ng close-minded po ako. Sa madalit salita, pumasok ako, naka-mindset na ako na ayoko yung ginagawa seminar. Tama po ba? Sumunod na speaker, tinawag ulit. Sumunod na speaker, kitaan daw. Dito, pwede kang kumita ng ganito. Pwede kang maging milyonaryo. Sabi ko, Diyos ko, ang sipag ko. Sabi ko, ang galing ko. Sabi ko, yung talent ko. Sabi ko, never ako. Sabi ko, imposible talaga. Sa hirap ng buhay nga, imposible yumaman. Sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, gano'n, niloloko lang ako ng taong to. Sabi ko, gano'n. Tapos, biglang nagsabi siya, ganito po. Wala na. Baliw na rin ako. Bakit? Kinain ko na yung pride ko, may sasakyan siya, ako wala Tama po ba? Sabi ko lang yan itong speaker na to, ganito lang, tapos grabe. Nagsisigaw lang, kumita na ng malaki. Kaya ko rin kayang sumigaw. So yun na po, yung nangyari. Now, after ng seminar, sa madalit salita, sabihin ko na po sa inyo, nag-join ako, hindi? Hindi po ako nag-join sa madalit salita. Bakit po? Na-hype po ako, pero nandun pa rin sa isip ko yung duda. Nagdududa pa rin ako na, pwede bang kumita talaga ng ganong kalaki? Kasi, ang ini-explain sa akin, pwede kang kumita ng at least 1 million, hindi at least pwede kang kumita ng 1 million pesos per month. Parang nakakalaglag pa nga. Ang alam ko sa 1 million per month, kailangan mong tayaan ng maraming beses sa loto yan. Tama po ba? Kung aaten ka sa Wawawi, ilang pila yung aatinan mo. Tama po ba? Ilang bingo yung aatinan mo bago ka manalo ng 1 million. Tama po ba? So sabi ko parang suntong sa buwan niya, sabi ko parang napakadali niya sabihin, pero parang kako sa iisip-isip ko, sa katotohanan ng buhay, mahirap gawin. Tama po ba? So sa madalit salita, hindi po ako na-convince. Pero na-appreciate ko yung seminar. Alam niyo, naramdaman nung nag-invite na hindi po ako na-convince. Naramdaman niya, pag pinakawalan niya ako, hindi na ako magpapakita uli. Maliwanag po ba? Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Yan ba yun? Yung mga ganyan, yung mga tipong pag pinakawalan niyo, hindi na magpapakita muli. Yan, ha? So, nung naramdaman nung invite ko, na sabi niya, mukhang hindi na-convince, Sabi niya, Chris, mag-coffee muna tayo. So, nag-coffee po kami. Nag-start kaming mag-coffee. Natapos kasi yung seminar. Buti nga ngayon, medyo maaga. Noong time na yon, natapos kami 10 p.m. yung seminar.
Ganyan po, yung mamaya, 10 p.m. yata matatapos yan eh. Hindi ngayon ha, yung mamayang susunod. Baka mamaya mag-uwian kayo bigla eh ha. Ano lang tayo, dapat alas 5, siguro kaya natin to mga 5:30 tapos ako. Maliwanag ha? Okay lang ba sa inyo yun? Ayan ha, 5:30 ng maga ha. Ayan. Joke ha. Nag-start kami mag-coffee, 11 p.m. Alam niyo po ba kung ano oras kami natapos? 3 a.m. ng madaling araw. Sabi ko, wala, matindi. Alam niyo po ba, after ng 3 a.m. na yan, nabuang po ako. Hindi ako makatulog. Pag uwi ko ng bahay, 4 a.m. 4 a.m. yung uwi ko ng bahay, alas 5, kailangan ko gumising kasi papasok ako. Pero nung time na yun, hindi na ako natulog kasi hype na hype ako. Alam mo yung power na power, parang nagising yung natutulog mong pangarap. Ang tanong ngayon, ano yung in-explain sa'yo nung tao na yun? At sino ba yung tao nag-explain na yun? Yung taong nag-invite sa akin na hindi po ako pinakawalan ng pangalan po, Dr. Eduardo Cabantog. So, kilala nyo na. Pag hindi pa ako na-convince, ewan ko na lang, tama ba? So, kasi it's churchmate ko kasi siya. Sabi niya sa akin, tignan mo lang, alam nyo po, alas 3 ng madaling araw nung binitawan niya ako, parang hindi ako makatulog, parang hindi ako puyat, parang hindi ako pagod. Talagang sabi ko, hindi ko pwedeng hindi pakawalan. Ang tanong, ano yung in-explain sa akin ni Doc? Pakita ko po sa inyo. 2 paraan daw kung paano tayo gumagawa ng pera dito sa Pilipinas. Dito muna sa Pilipinas, huwag na tayo lumayo. Dito sa Pilipinas. 2 paraan. Pagka-graduate sa school, sino yung mga estudyante rito? Taas ang kamay. Yan, konti nagtaas ng kamay. Sino yung mga naging estudyante dito? Taas ang kamay. Sige. Kahit kindergarten, sige lang, magtaas lang. Ang importante, nakaranas mag-school. Sige po. Yung iba, hindi nyo inabutan? Nag-school ba kayo? Ayan. Okay ha. Ang tanong ngayon sa mga estudyante at mga naging estudyante, pagka-graduate ng school, ano ang unang-unang option? Pagka-graduate sa school ng college? Maghanap ng trabaho, mag-empleyado. Ang tanong, bakit? Para kumita ng pera. Tama po ba? Yung isa naman ang option is magnegosyo. Tama po ba? Pag may kapital o may konting kapital, magninegosyo. Tama po ba? Ang tanong, bakit hindi nagninegosyo? Walang pera. Ulitin ko ang tanong ha. Bakit employment yung unang hinahanap natin? Para kumita ng pera. Pag ayan lang sagot nyo, ibig sabihin, mas maraming pera ang empleyado kaysa sa negosyante. Kasi mas kumikita to ng pera eh. Tama po ba? May sumagot kanina, sabi niya, yes, mas kumikita to ng pera kaysa dito. Tama po ba? Kaya mas maraming sasakyan nito kaysa dito. Tama po ba? Mas malalaki ang bahay nito kaysa dito. Tama po ba? Ang tanong, uulitin ko yung tanong, bakit employment yung una nating hinahanap? Walang tama, walang maling sagot, huwag kayong matakot. Para ma-realize nyo lang, bakit ba ito yung hinahanap natin? Sige po, sa mga first time lang. Para magkaroon ng pera. Kasi sa negosyo, walang pera eh. Tama po ba? Wala to, mga taong to, walang mga palaboy na to, itong mga tao na to. Kawawa itong mga tao to, walang pera. Tama po ba? Hindi. Ay, si ma'am papasok. Ma'am, sige. Ay, walang ano ha. Okay lang yan, magkakatuwaan lang tayo. Sige ma'am, ano po yung sagot niyo po? Sige po. Yan. Palakpakan natin. Yan. Pag sinabi, babalik ako kay ma'am. Ano po name niyo, ma'am? Mami, ha? Tita na lang tawag ko sa inyo o ate. Ayan, ha? Ma'am Alice. Ma'am din bumagsak eh, no? O Ma'am Alice, pag sinabi bang negosyo, ano unang kailangan? Si Ma'am Alice lang. Kapital. Yan. Pag sinabing kapital, ano unang kailangan? Pera. Tama po ba? Sagot kayo. Tama po ba? Tama. Ano unang kailangan sa kapital? Pera. Mali. Idea po. Pangalawa lang ang pera. Maraming Pinoy, ang akala nila pera ang una. Ano ginagawa ng Pinoy? This is the traditional way na ginagawa ng Pinoy. Papangakuan yung pamilya. Anak, mga asawa, mga anak, mga asawa. Ba yan, nasasabi ko? Pupunta muna ako ng ibang bansa, magtatrabaho ako at mag-iipon ako ng pera. Tama, mali? Kaya binibitawan sa atin eh. Para pag makaipon ako, uwi ako ng Pilipinas, magninegosyo tayo. Tama ba? At magbago ang buhay natin. Tama ba? Nagtrabaho na ilang taon, pag uwi ng Pilipinas, may pera, wala? Hindi, karamihan meron.
Karamihan meron. Sabi nga, maliit lang. Hindi ko naman tinanong kung maliit o malaki. Tama ba? Ang sinabi ko, na umuwi ng Pilipinas, merong dalang pera. Tama po ba? Either 10,000 yan, 20,000 yan, wala tayong pakialam doon. Basta meron siyang inuwing pera. Tama po ba? Pero bibihira yung nag-uuwi ng 10,000 ha. Karamihan meron talagang ipon pag-uwi. Mga minimum yan, may 50,000. Gaya kasi bakit ko alam, mostly ng family ko, mga tsahin ko, mga upper na kamag-anak ko, mga talaga abroad yumaman. No po, ito ngayon yung question. Pag uwi ng Pilipinas, may dalang pera, karamihan po ba nagninegosyo? Ano ginagawa? Bibili ng flat screen, malalaking TV, refrigerator. Tama po ba? Mga bago sa bahay. Tama po ba? Papakain dito, syempre, mayabang galing abroad eh. Tama ba? Mataas ang ere niya. Tama mali? Siyempre galing abroad, bigay dito, bigay dyan, tama po ba? Pag piyesta, pakain ng todo, pag birthday, talagang todo max, tama po ba? Ang mga kamag-anak, pasalubong dito, pasalubong doon, pagtapos ng ilang buwan, kamusta na? Wala na ng pera. Pag wala ng pera, ano uli gagawin? Babalik ulit doon, pangakakuhan yung pamilya. Ilang beses natin nakita yung ganyang picture eh. Tama po ba? Ang tanong, may pera yun, wala? Meron, tama ba? Ba't hindi nagnegosyo? Alam natin, ito yung unang kailangan. Yes, walang idea. Bakit employment ang una natin pinapasok? Kasi walang idea sa... Yun yung dahilan. Kasi pag pinagsabi natin kapital lang at pera lang, ang tanong, pag ikaw ba nag-empleyado, walang kapital na pera? Marami ako na interview, ang dami ng, di ba? Yung naghahanap pa lang ng trabaho araw-araw, magkano na ang kapital? Pamasahe, pagkain. Tama po ba? Pag natanggap ka, requirements pa. Tama po ba? Sabi, maliit lang yun. Ang negosyo po, alam niyo po bang hindi naman pinagbabasehan kung gaano kalaki yung pera? Bibigyan ko kayo ng konting tip. Merong nagkaroon ng segment ang Balitang K. Alam niyo yung Balitang K? Ang host dyan si Jessica Soho. Tama po ba? Nitignan ko lang kung nanonood kayo. Siyempre si Corina. Merong sumagot, oo, gumanon. Halatang di nanonood. Sabi niya, oo, talaga nakikinig siya, attentive, no? Ang host dyan, si Corina Sanchez. Meron siyang pinicture dyan, isang matanda, naging milyonarya. Pero alam niyo po ba kung saan siya nag-start? Sa 5 piso lang. Sa 5 piso lang siya nag-start mag-business sa halagang 5 piso. Pero after a year and a year, naging milyonarya siya. Ang tanong ngayon, Chris, paano niya nagawa yun? Tama ba? Kasi nagkaroon siya ng idea. Anong negosyo ginawa niya? Yung 5 piso niya, binili niya ng squash. Ano sa Tagalog ng squash? Ayun, kalabasa. So, inugasan yung kalabasa, hiniwa niya, yung 5 piso ha. Hiniwa niya, tapos kinatkat niya, tapos binenta niya sa kapit. Baka mamaya pumunta kayo walang maiwan kayo na nag-invite sa inyo eh. Tama ba? Ang tanong, pwede ba kayo maging milyonaryo din? Depende sa idea na meron kayo ngayon. Tama po ba? Kasi it's not how, sabi nung mentor ko, ang pagyaman, hindi sa laman ng kanyang bulsa, kundi sa laman ng kanyang pag-iisip. Tama ba? Ang tanong, bakit employment? Chris, gusto niyo malaman yung sagot? The reason why bakit employment, kasi meron tinatawag dito na security income. At sa negosyo, walang security income. Ang Pinoy masyadong sigurista. Tama ba? Subukan mo, aling nena, magnegosyo tayo. Ayoko nga, Chris. Bakit? Baka malugi. Sabi ko talagang malulugi. Bakit, Chris? Hindi pa tayo nag-i-start. Usapan pa lang, lugi na. Tama po ba? Hindi mo nga tinanong kung magkano ang kitaan. Tama ba? Kung paano yung paraan. Tama mali. Yan. Bakit dito? Sigurista ang Pinoy eh. Dito walang lugi. Tama ba? Basta natanggap ka, trabaho ka lang araw-araw. Tama ba? Trabaho araw-araw, tatanggap ka ng A15. Tama mali? Trabaho araw-araw, tatanggap ka ng katapusan. Tama ba? Tuwing A15 at katapusan. Tama ba? Trabaho ng trabaho, A15, katapusan. A15, katapusan. 1 taon ka ng A15 katapusan, may nagbabago ba? 5 years ng A15 katapusan, may nagbabago ba? 10 years ng A15 katapusan, may nagbabago ba? May kilala ko, yung tito ko, 30 years nang nasa serbisyo, A15 katapusan, may nagbabago ba? Meron yung edad, hindi nyo lang napapansin. Tama ba? Tama ba? At ito yung dapat natin tanggapin. At habang umaangat ang edad natin, ang opportunity bumababa. Tama ba? Sabi nung iba, hindi totoo yan. Try nyo.
45 years old o 50 years old, kinatanggap pa ba na crew sa Jollibee? Good morning. Huh? Yung nagmamap, oh. Baka pag ikaw yung kumakain, sir, ako na po, naawa ako eh. Baka maawa sa inyo yan, tama ba? Tanong, lumiliit ba ang opportunity pag tumataas yung edad? Yes. May kaibigan nga ako, sabi niya, Chris, wala na akong choice, kailangan ko na pumasok sa negosyo mo. Sabi ko, bakit? 35 na ako, wala nang tatanggap sa trabaho sa akin. Sabi ko, at least, na-realize mo yan. Sabi niya, hindi ko na-realize, kailangan ko lang talagang tanggapin. 35 na eh, tama ba? O, yan ha. Nagigets mo ba to? O pa, ang itsura niya, si Robert Kiyosaki. Kilala niyo si Robert Kiyosaki? Isang financial expert, siya yung nagsulat ng Rich Dad, Poor Dad, Cash Flow Quadrant, at marami pang investment kung paano kaya yaman. Sabi ni Robert Kiyosaki, pag ganito daw yung buhay mo, ang hinahalin tulad daw niya yan sa isang rat race. Alam niyo yung rat race? Alam niyo yung rat? Alam niyo yung race? Ayan, at least malinaw, baka may mapaisip pa kayo eh ha. Ano yung rat race? Ganito yung itsura niya. Ito yung wheel, ito yung daga, tatakbo yung daga, iikot yung wheel. Tama ba? Pag tumakbo yung daga, iikot yung wheel. Makakalis ba yung daga? Sagot kayo na malakas ha. Bibilisan niya, times 2 yung bilis. Makakalis ba siya? Times 5, makakalis. Times 100, makakalis. So, hindi makaalis. So, parang ganito din, oh. Aking katapusan, ilang taon ang aking katapusan, hindi makaalis. Sa aking katapusan. Sabi nung iba, oo nga, no. Paano nangyari yan? Pamali ko. Tama ba? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, yan lang yung diagram. Tama ba? Sa baka sasabihin ng iba, Chris, siguro may galit ka lang sa employment. Wala pong galit sa employment. The point is, na-realize ko lang. Tama ba? Sabi ng iba, Chris, income eh. Dagdag income. Hindi naman namin sinabing bawas income eh. Tama ba? O, kumikita ka ng 10,000 sa employment. Tapos, dagdagan mo ng negosyo, 10,000 din. Malaki bang tulong yan? Yes. Tama ba? Ganyan yung dati sa akin, 18,000 pesos per month. Then, after ilang months, ang nangyari sa akin dito, 120,000 per month. Ano nangyari? Totoo yung sabi ng mentor ko, full-time on your job, part-time on your fortune. Tama po ba? So, dito ba may ipon ako? Dito may ipon ako? Yes. That's why after ilang months, nag-resign din ako. Tama ba? Ibig mo sabihin, Chris, magre-resign din kami? Bahala na kayo mag-isip. 120 nga to part-time eh. Tama ba? Ito, full-time, ayaw magbago. Tama ba? Yun yung advice ko. Gawin nyo yung business na to. Try nyo, subukan nyo to. Pag nag-120 kayo, mag-isip kayo. Tama po ba? Kahit naman siguro bata, maiisip naman kung ano dapat gawin. Tama ba? 10 hours mong ginagawa. Ito, 2 hours to 3 hours. Tama po ba? Medyo dapat pag-isipan maigi. Tama ba? Ba't umuunga? Huwag niyo. Tama ba? So sabi ko sa boss ko, boss, nagpaalam po ako. Boss, Chris, magpapaalam po ako. Anong papaalam mo? You're fired. Hindi, ako po iaalis na. No? Kasi in-explain ko sa kanya, sabi niya, sige Chris, kapalaran mo yan. Yung mga ganun mga boss eh, tama ba? Now, nagkaroon po ako, after ko pong naging ganito, ang ginawa ko po, sumunod kong ginawa, nag-part-time po ako. So, ginagawa ko to, tapos nagpa-part-time po ako, nagtuturo po ako sa mga estudyante. Yung mga college student, yung mga gagraduate, so pumupunta ako sa mga school, iniimbita nila ako sa mga symposium, tapos nagkakandak ako ng ganito. Hindi po yung business, yung tinatawag na mindset. No? After nito, may isang estudyante sa akin, somewhere in, hindi ko sasabihin yung school, nagtaas ng kamay, siguro nasa 500 yung audience. Sabi niya, Sir Chris, good news, salamat po, naka-attend kami ng seminar niyo about financial literacy. Sabi niya sa akin ganun. O sabi ko, di maganda. Sabi niya, good news sir, pagka-graduate, tama-tama, mag-graduate po ako, hindi na po ako maghahanap ng work, didiretso na po ako sa business. Sabi ko, hindi naman aim, hindi naman ako bias eh. Sabi ko ganun, business. Sabi ko, wow, di good news. Anong business ang gagawin mo, sir? Sari-sari store. Ay, masama ba to? Hindi. Pero mga brother, mga sister, hindi ito yung uring negosyo yung sinasabi ko. Bakit? Sa panahon ngayon, medyo mahirap po ang magsari-sari store. Tama ba? Pag nagsari-sari store ka ngayon, bilang ka ng ilang buwan, tama ba? Ano mangyayari? Sara store. Tama ba? Uy, yun yung Sara store. Oh. Magsasara yan. Bakit? Diyan mo kukunin yung pantus. Sabi niya, oo nga sir. Sabi ko, pag wala kang alam sa traditional business, mahihirapan ka. Sabi ko sa kanya, sir, sabi niya sa akin, anong negosyo yung papasukin ko? Bibigyan kita ng tip. Ito yung tinuro sa akin ni Mr. Paul Zane Pilzer. Ay, sorry, si J. Paul Getty pala. J.
Paul Getty, si JPG. Nakabasa ako ng libro niya, pag magninegosyo ka daw, sabi ni J. Paul Getty, kailangan daw, yung ginagamitan ng time leverage. Narinig nyo na po ba to? Narinig nyo na? Sino ba si J. Paul Getty? Siya yung kauna-unahang naging bilyonaryo sa Amerika sa larangan ng langis. Langis yung business niya. Ano ba yung time leverage? Ito yung ginagamit ngayon nila Lucio Tan, nila Henry C., nila tawag dito, nila Mark ng Facebook, nila Bill Gates, nila name it, nila Warren Buffett, yung mga multi-millionaire, billionaire sa buong mundo. Ito yung sikreto nila, bakit sila yumayaman. Tama po ba? Tanong pa natin sa sarili natin, bakit ang mga mayayaman lalong at ang mga mahirap lalong Tanong na ba natin sa sarili yan? Matagal na ba ang tanong yan? Nasagot na ba? Kung tagal na yan, no? Ay masagot. Ito, bigay ko po yung sagot. The reason why bakit ang mayaman lalo yung mayaman, kasi ang mga mayaman, alam nila o natutunan nila yung time leverage. Ano ba yung time leverage? Ang time leverage is simple lang po. Explain ko po sa pinakamadaling salita or para madaling maunawaan. Tao. Ang tao may ilang oras sa isang araw. Sino mga first time? Taas ang kamay. Madali lang naman yung tanong ko eh. Ma'am, ang tao po may ilang oras sa isang araw? Nandiyan ba yung mga tinawag ko? Alam ko nandito lang yun eh. Ma'am, ano po name niyo, ma'am? Apo, sige po. Pearly. Dami namang pangalan, Pearly pa. Yan yung unang bumasted sa akin eh. Oo, yung unang-unang niligawan ko ang pangalan, Pearly. Ayan. Yung sumunod ko ng niligawan, Bernardo na yung pangalan. Pearly. Sabi niya, babae rin yun, babae lang ha, okay. Bernardo Jr. Ma'am Pearly, ang tanong, Ma'am Pearly, ang tao may ilang oras sa isang araw? 24 hours. Pwede bang sumobra, ma'am? Si Pearly lang. Ang dami bang Pearly rito? Dami pala. Joke lang. Biro lang. Per day. Per day. Ma'am Pearly, pwede bang sumobra? Pwedeng magkulang? Hindi pwede. Palakpakan natin si Ma'am Pearly. Yan. Ma'am, ano po name niyo, ma'am? Miriam. Sige, si Ma'am Miriam muna. First time niyo, ma'am? Hindi po. Hindi. Si ma'am po na lang. First time kayo kanina, di ba? Ano po name niyo, ma'am? Ha? Maki. Kita niyo na? So, ibig sabihin yung pangalawang niligawan ko, babae din yun. Bernardo, malaki nga lang talaga yung nandito niya. Na? Saka malaki lang talaga boses. Maki. Saan nga yung kabaki, ma'am? Pwedeng, ang tao may 24 hours, pantay-pantay na binigay ang Diyos. Pwede ba sumobra? Pwede magkulang. So talagang 24 lang. Si Lucio Tan, kilala mo, Maki? Ba't ba, Maki, nagugutom ako? Si Lucio Tan, Miss Maki, tao hindi. Pangalawa, hindi, may sumagot kaya sa akin dito minsan, di ba? Sabi niya, hindi. In-check. Sabi ko, totoo kaya, di ba? Sino mga member may sumagot last time dito? Sabi ko, hindi, in-check yan. Sabi ko, kailan pa naging hindi tao ang in-check? Tao rin po ang in-check, ha? Wala alaga. Natatawa kasi kayo sa tanong ko eh. Kung tao si Lucio Tan, Maki, ilang oras meron siya sa isang araw? 24 hours. Lucio Tan have minimum hours of 40,000 hours per day. Sabi ng iba, sabi ko na, in-check talaga yan eh. Ang tanong ngayon, alam ko na yung pumapasok sa mga first-timer, alam ko yung tanong, paano nangyari yan, Grace? Tama ba? Ginamitan nila ng formula ng time leverage. Lahat ng bagay may formula sa mundo. Tama ba? Ang math may formula. Ang science may formula. Even ang buhay natin may formula. Now, paano nangyari? Marami pang negosyo si Lucio Tan. Marami. Philippine Airlines, Fortune Tobacco, Asia Brewery, Allied Bank, etc., etc., University of the East. Marami. Isang negosyo lang pag-usapan. Philippine Airlines. Under Philippine Airlines, may mga empleyado ba? Bawat empleyado, ilang oras ang minimum na pinapasok? 8 hours. Yung 8 hours na to, na minimum na pinasok, kanino to? Ki empleyado o ki boss? Ayan, may nagsabi ng empleyado, may nagsabi ng ki boss. Taas ang kamay ng ki empleyado. Okay, wala. Taas ang kamay ng ki boss. Yan, meron nagtaas. Taas ang kamay ng walang pakialam. Wala, hindi ko alam kung nasaan kayo eh. Tama ba? Ito po yung ki-boss, never to magiging ki-empleyado. Kung kayo may sagot na empleyado, never po naging sa inyo yan. Diba? Pag nag-time card kayo, hindi na kayo, diba? Nandun lang kayo sa loob at tatapusin nyo yung 8 hours bago kayo lumabas. Tama ba?
Tama mali. Bakit naging key boss yan? Kaya ka nga binabayaran eh. Binibili niya yung oras mo, lakas mo, yung skills mo, o yung mga natutunan mo. Tama po ba? Kaya gumagana yung mga negosyo niya kahit natutulog siya. Tama po ba? That's why si boss, kada merong kinukuhang empleyado, parami ng parami yung oras niya. Tama ba? Ang tanong, si boss, pag natulog, may kita wala? Meron. Tama po ba? Nakita nyo na ba ang Philippine Airlines nung inantok si Lucio Tan? Gumaganon din? Gumaganon yung mga aeroplano, inaantok siguro si Lucio Tan. Gumigewang eh. Tama ba? O kahit tulog siya, umaandar. Yung mga negosyo niya ba, yung plantation niya ng sigarilyo, pag natutulog siya, gumagana? Pag nag-golf siya, gumagana yung mga negosyo? Ibig sabihin, kung gumagana yung mga negosyo, kahit wala siyang ginagawa, kumikita? Itong empleyado, pag natulog, may kita wala? Nagkasakit, may kita wala? Tinamad pumasok, may kita wala? Why? It's because iba yung pagkakaroon nila. Ito si Lucio Tan, naintindihan niya yung time leverage. Kaya pansinin niyo yung mga mayayaman, lalo yung mayaman. Ang oras nila parami ng parami. So ano yung batas si J. Paul Getty? Pag gusto mong yumaman, paramihin mo yung oras mo. Pag dumadami yung working hours mo, meaning kumikita ka ng malaki. Ano nangyari sa Pinoy? Ano pagkakaintindi natin? Meron tayong 24 hours na binigay ng Diyos. Tama mali? Sabi daw, kailangan nating magtrabaho 8 hours. Ayan. Per day. So ilang oras yung natira? Minus 8, matitira 16 hours. Tama po ba? Nadagdagan, nabawasan? Ang sabi, paramihin. Ano nangyari? Nabawasan. Binenta yung 8 hours eh. Tama ba? Sabi, kailangan para yumaman, magsipag, overtime. Overtime, 2 hours. Ilang oras na tira? 14 hours. Natutulog ba si Juan de la Cruz? Naman. Tama ba? O, 8 hours ang tulog. Meron nga dyan, 10 hours eh. Tama ba? Tama ba? Gigising pag tanghalian na. O, ilang oras matitira? 6 hours. Si Juan de la Cruz ba may TV sa bahay? Pag may TV ba, ginagamit yan o display lang? Ginagamit. Minimum na lang. Yung tipong yung mga teleserye. Yung teleserye na, wag na tayo mag-umpisa sa umaga. 3 hours. Ilang oras matitira? 3. Dumadami. Tama po ba? Dumadami. Ang tanong, yung 3 hours na to, saan natin to nagamit? Palagay nyo. Kumakain ba, gumugugol ang oras? Nagwiwiwi, nagpupupo, gumagamit ng oras? Naglalaba, naghuhugas ng pinggan, gumagamit ng oras? Nagpi-Facebook ba? Tama ba? Naku, lagpas ako. Tama ba? Hindi lang 3 hours eh. Tama ba? Nagte-text, nakikipag-textmate ba? Telebabad? Nag-aabang ng jeep? Etc. etc. So, dyan gumugugol yung 3 hours. Ang tanong, sa 24 hours, saan mo ni-leverage yung time mo? That's why, bakit ang mga mayayaman lalong at ang mga mahirap lalong Kasi, hindi ito tinuro sa school. Tama ba? Ano ang natutunan natin sa mga ninuno natin? Bakit ang empleyado, bakit ang mga tao, tayo mga Pinoy, bakit employment? Kasi tinuruan na tayo ng mga ninuno natin, pababa ng pababa, hanggang sa eskwelahan. Ikaw anak, mag-aral kang mabuti. Tama po ba? That's our culture. That's Pinoy culture. Para pag ito na lang kasi yung kaya ko ipamana sa'yo. Tama ba? Iiyak-iyak pa yan. Para pag makatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. That's why, ito yung reason natin. Bata pa lang, yan na yan. Anak, ano gusto mo paglaki? Teacher po. Ano anak, doktor? Diba? Anak, ano gusto mo paglaki? Negosyante po. Ako, mongoloid to. Autistic to. Pag ganun yung mga sagot, parang feeling mo yung masyadong matured. Tama po ba? Tama ba? Ito yung Pinoy culture. Kinultura tayo sa ganito. Ang tanong, may mali ba ron? Tanong, may mali ba ron? Walang mali doon. Yun nga lang, yung turo na yun, hindi na yun applicable sa panahon natin ngayon. Yun ang masakit. Bakit? Noong unang panahon, ang engineer, example lang engineer, ang engineer, kapos tayo sa engineer. Tama ba? Bibihira lang ang may engineer dati. Kaya si company A, B, tsaka C, nag-aagawan sila sa isang engineer. Palakihan ng presyo. Tama mali? Nauso pa nga nung panahon ngayon, pinipirata yung mga empleyado eh. Tama, naabutan nyo ba yon? Sabi ng iba, never pa kasi ako nag-empleyado simula noon. Matagal na akong tambay. After a year, ano nangyari? Nagkaroon ng tamang supply. Anong tamang supply? Engineer 1 versus company A. Tama po ba? So tama yung supply. Sa panahon ngayon, over yung supply.
Kaya ngayon, pag nagsabi si company, ang pasahod ko 6,000, take it or leave it, pag hindi mo kinuha yan, maraming pipila pa dyan. Tama ba? Kaya nga ngayon pasensya po pasintabi po. Alam niyo po ba sa mga nursing student, pagka-graduate, yung starting pagka-grad, pag ikaw yung unang apply mo, unang kuha mo, 6,000 no? Imagine mo, mas mahal pa yung libro kaysa sahod. Starting to bakit kukunin? Alam mo, sabi sa TV, kinuha. Kinuha, in-interview sa kamakailan lang, 2 days ago. In-interview, bakit daw? Bakit mo kinuha yan? Para po magkaroon ng experience. Tama po ba? Imagine mo, grabe 6,000. Ilang taong ka na dyan? 5 years na. Para magkaroon po ng experience. Actually, hindi para magkaroon ng experience. Wala kang choice. Kaya ginrab. Tama po ba? Kasi pag hindi mo kinuha yan, may kukuwang iba. Tama ba? Sabi ko nga huwag ka na mag-apply dyan. Meron nga akong isang friend, huwag ka na mag-apply dyan. Sa akin ka na lang mag-apply. Kasi yung nursing student na pagka-graduate mo, ganda mo pa naman, sexy mo, ang puti mo, ang kinis mo, 6,000 lang sahod mo. Sabi ko sa amin ka na lang mag-apply. Sabi niya, sir, may hospital din kayo? Hindi. Sabi ko, yung anak ko naghahanap ng yaya. Ang pasahod ko, tumaas na 9,000 ang sahod ng yaya ko. Totoo, ang yaya ng anak ko, mataas ang sahod. Sabi ko, bakit? Ang requirement ko, syempre, nursing student, yung mga nursing graduate, yung mga ganyan. Kailangan nakapasa ng board. No? So, mataas ang starting. Joke lang. Syempre, dalawa inaalagaan. Yung 6,000 sa anak, yung 3,000 sa tatay. Pero lang yan. Kidding aside, pero 9,000 talaga yung sahod ng yaya ko. Sabi nung iba, Chris, bakit ang taas ng sahod? Kasi simple lang po. Pag mataas ang sahod ng yaya ko, hindi gagawa ng kalokohan sa bahay namin yan. Tama ba? Subukan kong 3,000 niya, baka kinupitan na ako niyan. Tama ba? Magkakaroon ng problema sa buhay. Ang tanong, sino kaya nakakaipon dito sa dalawa? Ha? Liitan ko na lang. Doon na lang tayo sa regular. Baka sabihin nyo, Chris, kasi marami kang pera, kaya nakukuha mong ganyan. Doon na lang tayo sa ordinary, na ang sahod 4,000. 5,000 na yaya. Sino kaya nakakaipon dito? Kasi ito namamasahe ito araw-araw Tama ba? Si Yaya hindi, stay in yan Tama ba? Ito kakain pa to. Tama ba? Ito, bubuksan lang yung rep namin, kakain na yan Tama ba? Tama ba? Tama mali? Nakakapamasyal ba to? Hindi, kung kami pag nagpunta ng Hong Kong, kasama yan Totoo. Pag nagpunta kami ng Boracay, kasama yan. Siyempre, sino mag-aalaga doon? Tama ba? So magsasalamat sa alaga sa anak namin. Tama ba? Puta kami Boracay, di ba? Doy anak namin. Di walang mangyayari sa aming mag-asawa. Paano kayo mag-i-enjoy? Lagi nakabuntot. Tama ba? Dyan lang siya, laro-laro. Tama ba? Ano yung point? At the end of the day, pagdating na 15, marami pang kaltas to. Tax, SSS, etc., etc. Tama ba? Ito, pagdating ng sahod niya, buo, 5,000. Tama mali? Ito, pag sahod, ewan ko ano matira. Tama ba? Hindi ko po ito sabi para saktan yung yung nararamdaman nyo. The point is sometimes kailangan natin ma-realize. Kasi may one time may nag-seminar, Chris, hindi, sinasaktan mo lang kami. Sabi ko, hindi, sometimes masakit talaga ang katotohanan kung tatanggapin natin. Tama ba? Ba't ko ito sinasabi? It's because para dagdagan nyo yung income nyo. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, pataas ang bilihin, dapat talaga tayong magdagdag. Yung 20,000 pesos ka na sahod, kapus Alam nyo ba, ayon sa statistic, ang isang binata o isang dalaga dapat kumikita ng 50,000 para gumangang buhay? Dalaga't binata to, ha? May nakausap ako 10,000, no? Ang anak, 4. Sabi ko, Diyos ko, paano kayo mangyayari dyan? Sabi niya, Chris, ang hirap ng buhay namin. Kahit hindi mo explain, alam ko na Tama ba? Sabi ko, hulaan ko. Naka-jumper kayo, no? Huwag ka maingay. Tama mo ba? Yan ha. Sabi ng iba, Chris, tawag dito. So, Chris, ano yung dapat na namin business sa pasukin? Yung may gumagawa ng time leverage. Tatlo yung negosyo na pwede nyo pasukin. 3 negosyo po ang pwede nyo pasukin. Bibigyan ko kayo ng option. Hindi ko yung offer yung company namin agad kasi magiging bias ako. Unang option, pwede kayo mag-traditional business. Sa traditional business, ang kailangan nyo, tawag dito, magandang idea. Hindi pwedeng galing sa idea nyo. Bakit? Wala nga kayo experience Tama ba? So, pag galing sa inyo yan, mataas ang risk. Tama ba? So, malaki ang kapital. Tama mali? Pag kailangan, at least kahit pa paano, yung meron tinatawag na overhead expenses. Tama ba? Tama ba? At least ang kapital mo rito, meron kang kalahating milyon to start the business. Kung seryoso ka.
Sabi ng iba, magkano kikitain yan? 10%. Magkano ngayon yan? At least monthly, meron kang 50,000 para kitain. Pwede na? Sabi ng iba, oh no, pwede kayo dito? May kalahating milyon kayo? O kalimutan. Maliwanag ha? Mahabang usapan to eh. Sumunod, franchise business. Ang franchise business ba maganda? Maganda ba ang franchise business? Yes, bakit? Merong nag-isip ng idea na. Ang gagawin mo, kakapitalan mo na lang. Tama, mali. And then the rest, same. Meron 3 uri ng franchise business. Small, medium, and large. Yung small, medium, and large, itong large muna tayo. Ito yung mga tipong Jollibee, McDonald's, yung mga ganyang KFC, at least meron kang 20 to 30 million. Meron ba kayo niyan? Kalimutan. Dito tayo sa medium, kung saan tayo magmi-meet. Maliwanag? Mahirap i-explain to. Wala naman kayo, sayang ang oras. Tama ba? Pag meron na kayo, tsaka natin pag-usapan. Medium. Ito yung mga maliliit, yung mga tipong ang halaga nito mga mga 1 million to 5 million pesos. Ito yung mga una-usa ngayon, yung mga tea. Hindi pa shawarma, mga 7-Eleven, mini stop, mga ganyan, yan ang halaga niyan. Maganda bang business yun? Meron ba kayong 1 million to 5 million? Magtatagal tayo, kalimutan natin, ha? Maliwanag ha, doon tayo kung saan meron kayo. Small, etong small, ito yung mga shawarma, yung narinig ko kanina. Shawarma, tawag dito, siomay, tama ba? Yung mga juice, something, ganyan-ganyan. At least ang kapital mo niyan, meron kang 300,000 to 500,000. Meron ba kayo nito? Diyos ko, saan tayo? Todo na to. Wala. O ano, Chris? Next. Bakit? Wala kami niyan eh. Next tayo. Network marketing. Networking. Sabi pa, ayoko niyan. Wala ka nga nito eh. Wala kang choice ito. Tama ba? Ano gagawin natin? Hindi mo kaya to, hindi dito bagsak. Chris, scam yan eh. Diyan tayo magkakatalo. Bakit? Iba ang narinig, iba ang pinag-aralan. Tama po ba? Bigyan ko yun ng sample. Sasabihin ko ang network, ako po'y kunyari doktor. Kunyari lang. Baka sabihin nyo, wala sa itsura mo. Kunyari nga lang. Kahit hindi nga ako nagdoktor, alam kong hindi ako kikita eh. Kunyari doktor ako, sir. Ano po name nyo, sir? John. Sir John, ang doktor, ganito yung ginagawa, ganito. Isang araw kami nag-usap. Talagang kinuwento ko lahat kung ano ginagawa ko bilang doktor. So, alam niya na kung ano yung ginagawa ko bilang doktor. Ang tanong, doktor na ba siya? Hindi pa. Bakit hindi siya doktor? Kasi hindi naman niya pinag-aralan eh. Iba ang narinig, iba ang pinag-aralan. Tama po ba? Maliwanag po ba? Baka mamaya, yung rinig nyo na scam, mga sa kapitbahay nyo lang yan. Tama po ba? Tama, mali? Kasi, kung bakit lumalaki itong franchise business, it's because networking yan. Ang networking, isang paraan po ng isang time leverage. Bakit nabuo ang networking? Kasi yung mga taong hindi marunong mag-traditional at walang capital for franchise business, it's a combination ng dalawang to. Ang ginawa lang, pinaliit lang yung capital. It's the same system. Niliit yung capital, yung idea, hindi, sa inyo pa ba manggagaling yung idea? Hindi, maglalabas ka lang ng maliit na capital, it's a small capital. Tapos maliit yung maliit yung ilalabas mo na kapital. Meron nang mag-iisip ng idea. Ang tanong, may risk pa ba? Wala. Bakit may ibang idea na hindi na galing sa iyo yung idea? Tama po ba? Tama. Chris, baka malugi. Yan ka na naman eh. Tama po ba? Ano gusto mo? Malugi ka sa maliit o sa malaki? Chris, kahit ano, lugi pa din. Tama ba? Pag hindi ka, wala ka bang ginawa, lugi ka hindi. Lugi, ba't nandiyan ka pa rin sa lugi? Wala naman pala nangyayari. Tama ba? Chris, sabi niya gano'n, Chris, kasi ayoko talaga ng networking. May ibang pabaraan pa ba? Meron. Ano po? Mag-networking ka. Parehas lang din yung Chris eh. Wala po ako isasagot. Maliwanag po ba? Yun talaga siya eh. Tama po ba? Bigyan ko yun ng sample. Chris, maganda ba talaga yung networking? Gusto niyo ba malaman kung maganda o hindi networking? Yes. Kasi before ako mag-start, kasi ako po, yung business, saglit ko lang ini-explain yan. In 30 minutes, kaya ko explain. Pero yung talagang gusto ko, before kayo umuwi, lahat kayo, naintindihan nyo, bakit kayo maghahanap ng extra income. Sayang yung oras na dinala nyo rito yan. Pag uwi niyan, sasabihin niyan, mas maganda pa rin ang empleyado. Yayaman tayo dito, asenso tayo dito, huwag kayo mananampalataya kayo. Tama po ba? Ang pananampalataya na kulang sa gawa, wala po yan. Tama po ba? Yan na, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Now, bakit maganda ang networking? Tingnan natin, Henry C. Kaya alam niyo si Henry C?
Oh, Henry C. Oh, si Henry C, anong negosyo niya? SM, tama po ba? Ang SM ba isa lang? Marami ba siyang SM? Parami o parami ng parami? Actually, hindi lang SM ha, yung Save More na maliliit. Yung Save More, alam nyo ba ba't tinayo yun? Para patayin yung 7-Eleven. Bakit? Ayun yun eh. Kaya siya maliit na version ng supermarket. Maliwanag po ba? Kinukuha niya yung competitions. Rumarami ba yung SM? Ang Save More, dumadami ba? Video. Ang video ba? May mga video ba ang SM? Dumadami rin ba ang video? Dumadami? So marami bang empleyado rito, mga nagtatrabaho? Nalileverage ba siya? Dumadami ba yung oras? Yumayaman ba to? Ano negosyo na Henry C? Networking. Sabi niya, oo nga no. Lusutan. Si Lusutan. Tanong, marami bang negosyo? Philippine Airlines, Fortune Tobacco, etc. etc. Lalo bang dumadami yung negosyo? Dumadami ng dumadami. Pag dumadami may negosyo, dumadami din yung empleyado? Dumadami hanggang sa pinakababa ng empleyado nagtatrabaho. Kumikita ba siya? Ano negosyo ni Lusutan? Networking. Name it. Si, tawag dito, Gokong Way. Tawag dito, Cebu Pacific. Yung kanya. Tama po ba? Robinson's Galleria, Sun Cellular. Parami ba ng parami? Dumadami ba yung tao niya? Ano ba negosyo niya? Networking. Sabi ng iba, Chris, magne-networking na ako. Hindi! Di natin ito titigilan hanggat hindi mo naunawaan. Name it. Kahit saan kayo tumingin, yan po talaga yan. Si Jollibee, bakit yung mayaman? It's because parami ng parami yung branch niya. Parami ng parami yung branch niya, parami ng parami yung mga nagtatrabaho. Tama po ba? Parami ng parami nagtatrabaho, payaman siya ng payaman. Tama ba? Bakit? Kasi networking yung negosyo. Ang tanong, Chris, yayaman ba ako sa Global? Yes, bakit? Networking to eh. Yun naman yung sagot dun eh. Tama ba? Oh, maliwanag ha? Sabi niyo ba, yun, at least nasagot din. Maliwanag po ha? Kasi ang akala nila sa networking, ito yung recruit, benta-benta. Pag recruit ba masama? Tanungin ko kayo. Ha? Di sana nakulong na yung may-ari ng Jollibee, nagre-recruit din naman sila eh. Tama ba? Diba? Iba lang ang tawag, hiring. Tama ba? Pero nagre-recruit din yan. Tama ba? Oh, ayan ha, sabi ko, nga no. Kayo ba pag nag-a-abroad, di ba may nakalagay, recruitment agency. Tama po ba? Di sana, scam yun. Ba't maraming pumipila? Tama ba? Eh Chris, ayoko kasi magpa-recruit eh. Ba't ka nag-apply ng abroad kung ayaw mo magpa-recruit? Ganon din yan. Tama po ba? Sabi nung iba, eh Chris, kasi yung yumayaman lang dyan, yung nasa taas. Tama mali? Oo, parang yung boss mo, yumayaman kasi siya yung nasa taas. Tama mali? Sabi nung iba, eh Chris, sasali na nga ako eh. Naubusan. O, business. Unang-unang kailangan sa business, ano? Lakas. Ano unang kailangan? Kapital, pagkapital, ano kailangan? Dalawa yan. Idea. Anong idea, Chris? Networking ang idea. Pangalawa, pera. Anong pera yan? 7,980 yung kapital namin. Tanong, maliit, malaki? Yung totoo sa puso nyo, maliit, malaki? Yan, sabi niyo ba, malakit. May maliit, may malaki. Para sa nalalakihan, pag ang tingin nyo rito gastos, malaki talaga siya. Tama po ba? Ang problema, hindi po gastos yung pinag-uusapan natin. Babaguhin ko yung tanong. Magtatayo ka ng negosyo, ang kapital mo, 7,980, maliit, malaki? Maliit, sari-sari store nga, mahihirapan ka dyan eh. Tama po ba? Eh, kwek-kwek, pwede dyan. Ay, kwek-kwek, tama po ba? Ilang years ka na nagkukwek-kwek, yayaman ka ba? Hindi. Amoy kwek-kwek ka na, hindi ka pa yayaman. Tama po ba? Oh, ayan ha. Oh, may kapalit yan. Yung 7,980 mo, may kapalit. 6,000 worth of C24/7. Na-explain kanina yung C24/7, di ba? So, meron kayong 5 box nito. Ito po yung itsura. So, yung isang box, may 30 capsule. So, highly recommend. Sabi ng iba, Chris, ibig sabihin, pag binenta ko to, babalik yung 6,000? Yes, babalik. Pero highly recommended ko po, hindi po ito pambenta. Yung unang purchase nyo, bibigyan ko kayo ng tip kung gusto nyo lumaki yung negosyo. Yung unang 5 box na nakuha nyo, huwag nyo ibenta kasi hindi pambenta yan. Yan po yung panggamit sa inyo. Maliwanag ba? Kasi mahirap mag-alok ng produkto nang hindi nyo na-try. Tama? Sir, bili ka nito, maganda to. Na-try mo na, Chris, hindi pa kayo muna. Ba't tayo mo i-try, Chris? Takot ako eh. Gamitin mo muna, tama ba? Baka allergy ako eh, may allergy.
Gamitin mo muna. Tama po bago mo yung, Chris, 5 yan. Gagamitin ko yung 4, bebenta ko. Mahiya naman po kayo, may mga magulang kayo. Tama ba? Sila ngayon una kong bibentahan eh. Ang kapal mo naman. Tama ba? Sa mga anak, excuse me po ha, ako'y magpapasintabi uli. Sa mga anak, parang awa nyo na, yung mga nanay-tatay nyo, huwag nyong bentahan. Ibigay nyo yung 1 box. Bakit po? Matatanda na po yan. Tama po una, may mga edad na. Pangalawa, nung ikay nag-aral, siningil ka na ba? Nung nagkasakit ka sa ospital, siningil ka ba? Ang liit na bagay, ay, bibenta mo pa. May discount naman eh. Kakatwiran pa, ibigay. Maliwanag ha? Dito po pang family use. Tama po ba? Maliwanag. Ako ang ginawa ko, kinuha ko yung 2 para pang 2 buwan ko. Yung 3 binigay ko sa nanay ko. Kasi maga namatay tatay ko eh. Isang anak lang ko ako. So sabi ko, ma, 3 box sa'yo, inumin mo yan. For 3 months. So akin yung 2. O, sige. O, yung gano'n lang ginawa ko. Tapos inom-inom. Alam mo, ang unang nag-refer sa akin, nanay ko. Bakit? Siya yung may edad, siya yung lumakas. Tama po ba? Tapos nakwento sa mga, di ba? Nakwento dun sa mga kachismisa niya. Chismosa kasi nanay ko eh. Number 1 chismosa. Sabi ko, tinuro ako lang ng technique, Nay. Ang gawin mo, yung product mo, ikwintas mo lang. Lagyan mo ng tapos sundin mo ko. Kwintas mo. Pag hindi mo ako sinunod, sisingilin kita. Kinuwintas. Pag tinanong ko, Inday, ano ba yung, nasa mo? Ito kasi iniinom ko para sa arthritis ko, sa puso ko. Yun lang, napapansin kasi. Tama ba? Tama ba? Yun yung technique ko sa inyo, para mapansin, ikwintas nyo, ha? Yung mga babae may headband, idikit nyo yan sa gano'n. Pag sinuot yung gano'n, ano yung nasa ulo mo? Para sa arthritis, sa rayuma, mga gano'n, ha? Kailangan magpapansin lang kayo. Para makabenta kayo, ang gawin nyo, yung mga display nyo sa bahay, tanggalin nyo na, palitan nyo si 24/7. Yung sabit-sabit, banderitas, para pagbukas ng pinto nyo, uy, ano ba yung, para sa arthritis, sa rayuma, mga ganyan, sabi, hindi ka na nag-ano, ha? Number 2, meron kang 2,000 worth of medical check-up, urine test, blood analysis, x-ray, visual, oral, and physical, X-ram. Number 3, yung tinatawag natin na insurance. So may insurance ka worth 200,000 pesos yung insurance mo. This is an accident insurance. Maliwanag po, accident, requirement, alam nyo na, di ba? At least, hindi po kayo tatanggap nito yung beneficiary po. Maliwanag po ha. Kasi nakita ko iba para excited pa, kinilig pa. Hindi po, okay po kayong kiligin ha. Sabi kaya po kinikilig kasi sa asawa ko nakapangalan. Wag ganon ha. Sabi ng iba, Chris, yung accident insurance, hindi ko type yan kasi may pamahiin kami. Ano pamahiin mo? Kasi yung pamahiin namin, ayaw na insurance, baka kasi pinaghahandaan mo yung kamatayan mo. Alam niyo mga brother, mga sister, mali lang, baluktot lang yung pag-iisip natin pag gano'n yung katwiran natin. Bakit po? Ang kamatayan po, pinaghahandaan po talaga. Tama po ba? Para yung pamilya mo. Ang insurance po, bibigyan ko ng tip, hindi po para sa inyo yan, para sa pamilya niyo po yan. Akala niyo para sa inyo? Para sa maiiwan niyo yan in case. Tama ba? Pag kukunin ka ng Diyos, kukunin ka. Wala kang magagawa. Tama ba? Pag mamamatay talaga. Tama ba? Mabuti nang nakahanda ka. Bibigyan ko kayo kung gaano ka-powerful to. Isa kwento, gagawin ko lang katatawanan, pero ganito talaga yung nangyari. No, meron akong grupo somewhere in Batangas. Lemery, Batangas. Ang negosyo nung lalaki is naghahango siya ng isda. Yun ang negosyo dun eh. Hahango ng isda, tapos madali araw ibebenta. Member ko po siya. Siguro mga na siya member, mga 2 months pa lang. Alam niyo po, madaling araw po, hindi natsambahan po, nasagasaan po ng jeep. Sa may, yung may mga balisong, yung kalye na yan. Basta from Lemery siya. Nadali po, madaling araw. Patay po talaga. Nabalitaan ko po na namatay yung lalaki, binalita sa akin ng asawa. So, sabi ko doon sa mga kagrupo, punta tayo ng Batangas, dalawin natin. Dinalaw po namin. Ang layo pa namin, kanto pa lang, naririnig na namin yung hiyaw ng babae. Ganun talaga yung iyak. Sabi ko, Diyos ko pa tayo lalapit. Kasi siya po yung breadwinner. Hindi lang breadwinner, siya talaga yung resources ng pamilya. So meaning, yari yung pamilya. Tama po ba? Iyak. Sabi ko, lapit tayo. Lapit ako. Sabi ko, ma'am, Chris, patay na. Sabi ko, alam ko, nakita ko naman eh. Hindi, sa isip ko lang ha, sa isip ko lang. Sabi ko, mapasok ba sa kabaong yan kung tama ba? Sabi ko, upo. Sabi ko, ma'am, sabi ko gano'n. Siyempre, gusto ko ihatid sa kanya yung kahit paano, mahimasmasan yung hinanakit. Tama ba?
Sabi ko, ma'am, si sir po, member po na, hindi na makakataw, patay na. Sabi ko, hindi ko pinahataw. Sa isip ko lang, patawin ko, siyempre, patay na, wala na yan. Sabi ko, ma'am, hindi po yung ibig ko sabihin. Ibig ko sabihin, ma'am, bilang miyembro po, may beneficiary po yan na 200,000 na makukuha yung beneficiary. At least tulong. Ano requirement? Di ba? Alam nyo, nakakatawa, pero sa totoo lang, nahimasmasan kahit papaano. Bakit ang iniisip nyo? Magkano yung ataol, etc., etc. Tama ba? Ang gastos magkano? At least sumabanggit ko yung 200. Ganyan talaga ang buhay. Una-una lang. Tama ba? What if hindi naman madali? Kung hindi naman madali, makareceive ng 200,000, medical, reimbursement. Ito yung mga minor accident, minor lang. Example, nakagat ka ng aso, yung mga ganyan. May gastos yan, tama ba? Dala sa ospital, yung resibo, dalhin sa opisina, i-claim sa insurance, makaka-receive kayo hanggang 10,000. Kung magkano yung gastos. Example, dito sa 7th floor, puno yung elevator, tama ba? Naghagdanan ka, nagkamali ka ng unang step. Pag-gising mo, Robinson Galleria ka na. It's an accident, hindi mo sinasadya. Kunyari lang. Ay, mga brother, ini-exage ko lang para matawa kayo, ha? Kasi baka antuking kayo, ha? Kunyari, na-aksidente ka gano'n ang sitwasyon. Ang gastos mo, 15,000, kunyari. Magkano ibabalik ng insurance? 10. Kung nakagat ka, kunyari, ang gastos, 5,000. Magkano ang ibabalik? 5. Hindi po 10, 5. Huwag kayong mangupit, ha? Ang pangit nun, 5, tapos 10, hinihingi nyo, ha? Maliwanag mo ba? O, palakpakan natin yan, ha? Number 4. Meron kayong webpage account. Ano yung webpage account? To monitor your business. Ito yung magsisilbing sekretarya, accountant, at inventory nyo. Kailangan po sa isang negosyo yung may accounting, inventory, at yung mag-aayos ng mga, yung production ng business nyo. Maliwanag po ba? Bigyan ko yung sample. Ang tao ko, libo-libo talaga. Luzon, Visayas, Mindanao. May international pa ako na mga grupo, pero hindi ko nakakilala yon. But because of my webpage account, namumonitor ko lahat yan kung anong pangalan, kung ano binili niyang produkto, anong oras niya binili, ilan ang binili niya, at magkano kinita ko. Maliwanag po ba? So, paano mo makukuha yung kinikita mo? Even kinikita si Chris, nakikita? Yes. Ang maganda sa kanya, real time. Tama po ba? Kung minuminuto, may bumibili, makita mo, minuminuto din, may bumapasok na pera. Maliwanag po ba? So, yung webpage mo, para siyang alakansya. Mamumonitor mo siya. Tapos, ang maganda, wala ka ng overhead dyan kasi kasama na yan sa package. Maliwanag? So, Chris, paano ko makukuha yung kinita ko? Number 5, meron kang ATM. ATM, dagdag ka lang for processing. It's a BDO. 200 pesos yata yung dadag mo. Tama ba ako? So, it's a processing. Ngayon, kung may BDO account ka, gamitin mo. Pwede naman yan. Kung meron ka na. Ang maganda lang sa BDO natin, wala siya maintaining balance. So, kahit mag-zero, pero ang barya, hindi po nakukuha. Maliwanag ha, kasi may isang distributor na tao ko, inaway ako, Grace, niloloko ako ng kumpanya nyo. Bakit? Sabi ko, kinukuha ko yung kita ko, meron, magkano ba yun? 50 pesos, ayaw ibigay. Sabi ko, huwag kayo magalit. Kahit sino po hindi makakakuha ng 50 pesos. Maliwanag po ba? Minimum na nawi-withdraw sa ATM po is 100. Ha? Maliwanag ha? Maliwanag kasi may mga talagang di pa natin alam na galing pa ng bundok, ngayon lang nakakita ng ATM. May ganun po, ha? Intindihan lang po natin. Now, meron po tayo, dito po siya nangyayari. Ang maganda po sa atin, daily payout. Ididiin ko lang ng konti itong daily payout. Kasi po, ako po'y payout. Ako po'y galing po ako sa sales. Galing po ako sa mga sales company. Sabihin ko na yung isa sa mga huling napasukan ko yung real estate. Alam niyo yung real estate? Nag-real estate po ako, ang good news. Sabihin na natin may isa po ako hindi po ako skillful pagdating sa sales, pero malakas lang ang loob ko at makapal ang mukha ko. Bakit po? Ganito na mukha ko, ninipasan ko pa ba? Di ba? Tama lang nakapalan na. Tama ba? So, ang ginawa ko po, nakabenta po ako ng mga property. Alam niyo po ba, bago ako nabayaran ng company, inabot po ako ng 8 months bago niya ako mapuli paid. Alam mo, medyo sama ng loob ko na sabi ko sa boss ko, boss, re-resign na po ako. Alam mo, sabi niya sa akin, ba't ka magre-resign? Sayang yung talent mo. Kaya po ako magre-resign kasi sayang yung talent ko. Sabi niya, Chris, sabi niya sayang. Sabi ko, sayang po talaga, sir. Mahirap po maglakad o maghanap ng client pag walang laman yung bulsa ko. Tama ba? Mahirap maghanap ng client pag gutom po yung sikmura ko. Sabi ko gano'n, imagine niyo sir, pinaghirapan ko, 8 months yung pabinigay sa akin. Ang maganda po sa AIM Global, kahit gaano kaliit yung kitain nyo, pag pinindot nyo yung website, pumasok kinabukasan, daily payout tayo eh. Kahit gaano kaliit at gaano kalaki, pag pinindot mo, tomorrow nasa ATM mo yan.
at pwede mo nang gastusin. Maliwanag po ba? Bakit po, balukot po ito nasabi? Iyan yung lagi ko ini-explain sa karamihan eh. Example, kumita ka, maliit mo na tayo, 500 pesos. Kumita ka ngayon ng 500 pesos, pinindot mo, kinabukasan, nandyan na yan. Tanong, pwede ka na bang lumakad bukas? Pwede ka na ba maghanap ng kliyente mo? O yung iba, iwan mo sa pamilya mo. Tapos yung iba, pamasahe mo at pagkain mo. So meaning everyday, pwede kang makasurvive habang pinalalaki mo yung negosyo mo. Tama po ba? Na-experience ko po. Sabi niya, gano'n ka powerful? Dito po ako lalong humanga sa company. Hindi naman. Sanay na po ako. Yung unang-unang withdraw ko po ng malaking pera kasi meron ako yung inipon. Nag-withdraw po ako, umabot po ng mga 480,000. Pagpindot ko, wala pang 24 hours nasa account ko na. 400,000 yun ha. Yung company namin, magkano pa lang. Yung kinita ko, ginamit-gamit na bago ibigay sa akin. Ito, 480, pagpindot, bang, nandun kagad sa account. Maganda ba yon? Papalakpakan nyo yan. Ang pinakamalaking nakita ko nag-in cash, pumasok agad sa account niya, si Mr. Joseph Lim. 1M mahigit yung pinindot, pagpindot, kinabukasan, nandun agad sa account niya. Power ba yon? Bakit? Pwede bang gamitin capital pa ng company yon? No, yun ang point ko. O, pwede na, isa sa mga reason, isa sa mga pananaw ko yun na ang company marami talaga at liquid talaga. Yung pera nyo, yung kita nyo, hindi na pagkakakitaan. Bibigay na sa inyo yan. O, palakpakan nyo yung company, ha? Number 6. 6, may 25% discount ka, lifetime. Bakit ko didiin yung lifetime? Kasi isang beses ka lang maglalabas, lifetime ka ng negosyante. Maliwanag po ba? Maganda, clear ba yon? Kasi mahirap sa isang negosyo yung meron kang monthly na babayaran, meron kang yearling babayaran, tapos ang franchise ka, every 3 years yata, magre-renew ka at magbabayad ka uli. Sa atin, one time, lifetime. Kaya pag pinangutang mo siya, at least kahit paano, mo siya, masusurvive mo at mapapatayo mo ng maayos yung negosyo mo. Maliwanag ba yon? Oh. Number 7, meron kang business kit. Business kit. Sa loob ng business kit, para pag-aralan nyo yung negosyo. Manipis lang siya, na malaki. Sabi nung iba, manipis lang pala. Kala ko naman kung anong business kit. Alam nyo po, isa lang po itataga nyo dito sa bato. Tama ba? Ano po yan? Yung algebra, calculus, ang kapal kaya nun. Tama po ba? Ngayon, hindi ko magamit. Kahit piso, hindi ko pagkakitaan eh. Tama po ba? Tama mali. Yung kanipis sa business kit, pag-aralan nyo lang yon, million po yung kikitain nyo. Kaya highly recommended ko, once you join, ang una nyong gawin, pag-aralan po yung business kit. Kasama po ng business kit natin yung basic training. Basic training. Kailangan ba mag-training? Yes. Ay, avail nyo po yun kasi yung iba kasi, hindi po ina-avail yun eh. So, gamitin nyo po yun para makabisado nyo po yung pasikot-sikot sa negosyo to. Maliwanag ha? And number 8. May kinakalimutan pa ba ako? Transferable scholarship program. Transferable scholarship program. Makaka-avail kayo ng 30 hanggang 100% discount depende sa school na mapipili nyo. Maliwanag po. Bigyan ko lang kayo ng tip ng konti, no? Ako po, nag-member ako, pero hindi ako gumamit ng ng scholarship kasi graduate naman ako ng college. So, binagamit ko po sa pamangkin ko. Okay ba yon? O, meron ka ng negosyo, pwede ka pang tumulong. Now, kung kayo po hindi pa nakapag-aral o gusto nyo pang makatapos, so gamitin nyo po. Meron tayong short course, meron tayong mga pang 2 years, meron tayong pang 4, saka meron tayong pang 5 years. Maliwanag po ba? Maliwanag ha? So, marami yan. We have at least mga 500 school nationwide. So, pili lang kayo. Kunyari, kung gusto nyo yung mga malapit lang, yung mga tipong walking distance lang, yung mga Bohol, yung mga ganyan, ha, Tagbil, Dumaguete, maganda sa atin, kung gusto nyo mag-aaral sa probinsya, we have also sa mga provinces, ha. Okay, now, paano tayo kikita? Maganda ba to? Yes. Tanong yung 7980 mo, ito yung kapalit. Sulit ba? Yes. Sulit o sulit na sulit? Bigyan ko ng sample computation dito. Ako yung pamangkin ko nag-enroll, kumuha siya BS Computer Engineering. This is a 5-year course para medyo ma-power kayo ng konti kung sulit talaga, ha. Nag-inquire kami, 20,000 yung babayaran per sem. Malaki maliit? Sa isang magulang, masakit hindi? Masakit. 15,000, ito yung tinatawag na tuition fee. 5,000, ito yung tinatawag na miscellaneous fee. Overall, magkano? 20,000. Pagkakita po ng scholarship, alam niyo po ba, sabi ng school na ginamit ko, isa sa mga naka-tie up, tinanggal kagad yung 15,000. Tanong, bawi na ba ako? Bawi na. Ayan, ang maganda. Tanong, magaang na po ba ito sa magulang? Ang maganda, hindi pa binayaran ng cash.
Binase pa sa yung midterm, yung mga ganon, yung mga tawag doon, mga finals. So, inunti-unti pa yung 5,000. So, magaang talaga sa isang magulang. Now, ang good news, 15,000 sa isang SEM ang na-discount. Yung pamangking ko, third year, second SEM na po siya ngayon. Maliwanag po, ha? 15,000 sa isang SEM. Times na, ilang SEM ba sa isang taon? 2. So, magkano sa isang taon? 30. Ilang years yung kukunin? 5 years times yun sa 5. Magkano? That's 150,000 yung potential na ma-discount nyo sa isang course. Tanong 150 versus 7,980. Tanong, sulit o sulit na sulit? Ito yung reason ba't po ako nabubuang. Bakit po? Hindi pa ako nag-i-start kung kayo yung marunong, kung kayo nag-aral about investment, Diyos ko naman, tubong lugaw po yan. Tama po ba? Yung pera mo, 7,980, hindi tutubo sa bangko yan ng, in 5 years, hindi tutubo ng 100% yan. Tama po ba? Kaya sabi ko, this is a good investment. Why? Una, meron ka ng mga health benefits, etc., insurance, may products ka pa, may business ka pa, plus meron ka pang educational program. O, palakpakan natin yung company, ha? Now, pasok pa ba yung natin, yung promo? Kaya pa? Hanggang kailan pa yan? Hanggang 31. So, ilang days na lang? 3 araw na lang, meron po kaming promo para sa mga first time. Tasan kami ng first time. Meron kaming promo sa inyo hanggang katapusan. 3 scholarship po yung binibigay namin, kada isang package. So, palakpakan nyo po yan, ha? Kaya, sabi ko nga sa inyo, decide kayo ASAP. May nakita kagad ako, may bumuka yung bibig narinig ko. Sabi niya gano'n, nakko, hindi ko natatapusin yung seminar, bibili na ako. Hindi po, kailangan nyo pong tapusin. Bakit po? Kasi may mas mababaliw po kayo pag tinapos nyo po. Kasi sabi ng iba, dito pa lang sulit na ba't ko patatapusin? Tama ba? Tama ba? Sabi nyo gusto nyo kumita ng malaki. Tama ba? Gusto nyo ba kumita ng at least 1 million per month? Gusto nyo yun? O, huwag kayo aalis, ha? O, sisya, napapalakpak na. Talagang hindi na napigilan. O, yan, ha? O, Chris, paano kumita? Number 1, ilog, benta. Benta. Sa ibang terminology, direct selling. Taas ang kamay ng mahilig magbenta. Oh, konti lang. Taas ang kamay ng walang hilig sa benta. Yan, no? So, yung iba, wala talagang pakialam. Manawalaga. Kung ikaw mahilig magbenta, may 25% ka nakikitain. Ang advantage natin, wala po tayong quota. Maliwanag, ha? So, hindi ka po pwersa, hindi itong bumenta. Maliwanag? Maliwanag ba yun? Pero pag nakabenta ka, meron kang 25%. Sabi ng iba, Chris, yung negosyo nyo, pang magagaling lang magbenta yan. Alam nyo, dito po sa negosyo namin, didiinan ko na po kayo. Hindi po pagalingan dito. Sa buhay po, hindi po pagalingan. Sa buhay po, diskarte ang kailangan. Alam nyo, marami akong classmate, dati nung high school, college, na ang gagaling, cum laude, summa cum laude, valedictorian. Alam nyo, up to now, hindi nila kayang talunin yung income ko. Pero magaling sila. Bakit po? Kasi tinuruan ako ng nanay ko, sabi niya, Nak, hindi ko kailangan na mataas sa grade. Kasi pagdating mo sa labas, hindi na grade ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan sa labas, diskarte na. Sabi ko, galing talaga ng nanay ko. Tama ba? Oh. Minotivate ako. Ba't alam ng nanay ko, di ba, sasakit lang ulo niya pag nakagad siya ng mataas na grade, ha? So, ano ginawa ko? Ginawa ko ako to. So, hindi rin po ako magaling magbenta. Ano ginawa kong diskarte? Kumuha po ako ng mga kaibigan ng nanay ko na magaling magbenta. Tama ba yon? Nilaro ko yung 25% ko. Ito yung mga Ibon Lady na kaibigan ng nanay ko. May kilala ba kayong gano'n? Ibon Lady? Sarah Lee Quinn? Natasha King? Yung mga ganyan? Yung walang ginawa sa buhay nila kundi mag-direct selling. Yung talaga magagaling talaga. May ahanga ka talaga sa mga tao. Yung talagang tingin pa lang, bibili ka na. Tama ba? Malabo yung lipstick mo. Try mo to. Yung mga gano'n. Parang luma na yung underwear mo. Gamitin mo to. Huwag ka mag-alala. 10 years to pay yan. 10 years to pay, no? Oh, anong gawin mo sa kanila? Ipasabay mo lang yung produkto mo. Tama ba? O ikot ka, sabay mo yung produkto ko. Pag nabenta mo yan, bigyan kita ng 10%. Kumita ba siya? Magkano sa'yo? 15%. Tama ba? Diskarte ang kailangan po sa buhay. Hindi po pagalingan. Alam niyo yung mga mayaman, ba't yung mayaman? Kasi hindi nila kayang patakbuhin yung negosyo nila. Kaya humanap sila ng mga tao magagaling magpatakbo ng negosyo. Sinahudan nila, pero mas malaki ang kinikita nila. So, ganito rin yan yung ginagawa nyo. Maliwanag po ba? Oh, ang gawin mo, kamag-anak mo. Sa kamag-anak mo, bigyan mo ng 15%. Pag nabenta niya, kamag-anak mo naman eh. Tama po ba? O, magkano sa'yo? 10%. Sino pa? Kaaway mo. Kaaway pwede rin? Yes. Bakit?
Masama ba? Sabi mo, kaaway. Pag nabenta mo to, may 2% ka. Tama ba? Magkano sa'yo? 23%. Ano advantage niyan? Kumita ka na, nakaganti ka pa. Tama ba? Nakakatawa, pero ang punto ko mga brother, mga sister, diskarte po ang kailangan sa buhay. Kasi po ako, hindi po ako magaling magbenta, pero humanap talaga ako ng mga tao na magagaling. Tama ba? Kaya nga, itong negosyo na to, balanse, sasabihin ng iba, ay, hindi ako magaling, Chris eh. Ay, di maganda kung hindi ka magaling. Bakit? Di gamitin mo yung mga magagaling. Tama ba? Eh, Chris, ako magaling. O, di turuan mo yung hindi magaling. Tama po ba? Kaya dito po, balanse po. Hindi po pag-uusapan ko ano natapos nyo, ano kalagayan nyo sa buhay. Actually, mga mapapry dito, hindi nga kumikita dito eh. Tama po ba? Mostly ng sobrang galing dito, hindi kumikita. Maliwanag ha? Kaya yung mga magagaling dyan, wala kayo dyan. Sabi, magaling ako. Ha? Next, number 2, yung tinatawag natin na match bonus. Ano yung match bonus? Simple lang po sa match bonus, para mas maintindihan nyo po. Simple lang po ito. Bakit po? Sabi ng iba kasi ito, magbebenta. Ito po, kung hindi kayo marunong mag-explain, kasi medyo mahaba yung seminar, tama po ba? Chris, sa tagal ng seminar, hindi ko kaya explain lahat yan. Tama po ba? Huwag nyo na pong pahirapan yung sarili nyo, kasi po, ang mahirap po sa inyo, pinahihirapan nyo, diskarte nga. Ang gawin nyo, katulad nung ginawa ko dati, hindi ako marunong mag-explain, hindi ko kayang kabisaduhin. Pero may mga tao na kabisado nila yan, pa-explain ko sa kanila. Tama po ba? Gamitin nyo yung leverage. Ano ang ginamit ko? Nag-invite po ako. Pag nag-invite ka, sino mag-i-explain? Kami. Tama po ba? Sino ang kikita? Kayo. Tama po ba? So, kapag nakapag-invite mo, meron kang 500 pesos. Pwede na po ba? Pwede na po ba? May nakita ko sa liit pala. Kala ko naman kalakihan. Alam niyo yung 500, malaki po yan. Bakit ko nasabi? Sa labas nga nagtrabaho ng 8 hours, magkano sahod? 400. 8 hours yan. Ikaw, umupo ka lang dyan, tawa-tawa, palakpak-palakpak, padyak-padyak, sigaw, payaman, power, grabe, maya-maya, 500 ka na. Paano naging mahirap yan? Tama po ba? Tama ba? Sa labas dito, binuwat mo na yung eroplano bago ka sahudan ng ano. Tama po ba? Ibig ko sabihin, mali, yung pananaw lang po. Tingnan nyo yan, ilang oras nyo lang sineminar po yan. Tama ba? Maya-maya, pasyal-pasyal na kayo sa mall. Tama ba? Yan ha. So, 500. Kung nakalima ka sa loob na isang linggo, ay nakasampu ka, magkano kikitain mo? So, meron kang 5,000 na extra income. Pwede na po ba? Pwede na. Now, sumunod tayo. Ay, para mas maintindihan nyo. Anong ginawa nyong trabaho dito? Nag-invite. Ulit ha. Sino mag-i-invite? Mas malakas. Sino mag-i-invite? Mas malakas. Gusto ko para masaya tayo. Sino mag-i-invite? Sino mag-i-explain? Sino kikitang 500? Sino magpapakain? Yung 500. Manawalag ha? Malay ko, ba't ako tuturo nyo? Hindi naman ako kumita at napagod lang ako. Ha? Alam nyo kaya nagustuhan ko itong business na to? Isa sa reason is, napakasimple na lang nung gagawing trabaho. Tama po ba? Wala nang pinakamahirap na, wala nang pinakamadaling negosyo na pwede kong gawin kundi merong nag-i-explain. Tama ba? Kasi naalala ko pag nag-invite ako, upo ka lang dyan, maganda. Basta pumupo ka lang dyan. Pag hindi ka upo, susunugin ko bahay mo. Mga gano'n. Umupo naman. Number 3, yung sorry ha, direct referral bonus pala to. Nagkamali ako. Direct referral bonus. Sorry po ha. Ulit-ulit. Sumunod natin is match bonus. Ito na match bonus. Kaya pala nagulat yung iba. Match bonus. Ano yung match bonus? Kada match may marireceive ka na 1.5. Hindi kayo malilito. Para magkaroon ng 1.5 na bonus, kailangan mag-match. Maliwanag ba? Para magka-match bonus, pag nag-match ka, may bonus ka na 1.5. Paano ka magkaroon ng 1.5 na bonus? Kailangan mag-match. Tama po ba? Hindi ka malilito Tama ba? Oo nga, kahit saan mo gawin ha. Yan. Paano yan, Chris? Simple lang po. Ikaw to. So, papasok na tayo doon sa networking side ha. Maliwanag po, meron ka tinatawag na left customer group and right customer group. So, dalawang grupo yung bubuuin. Madali lang po intindihin. Left at saka? Ulit. Left at saka? Invite mo si A, explain namin. Pag nagustuhan ni A, ikaw na nag-invite, meron kang 500 as direct referral. Tama, mali? Invite mo si B. Kunyari, bukas, invite mo naman si B. Nagustuhan ni B dahil sa scholarship, dahil gusto mag-aral uli. Ikaw na nag-invite, may another 500 pesos. So, tanong, sa dalawang taong in-invite mo, magkano kinita mo? 1,000 sa direct referral. Pag nagkaroon ka, may left ka ba? May right ka ba? So match sila. Pag nagpare sila, meron kang extra
1.5. So, additional, 1,500. So, magkano ang kinita? So, sa 2 taong in-invite mo, meron ka ng 2.5. Tanong, happy? Oo, kasi sa labas, ang hirap niyan. Tama ba? Balebelanto ka, overtime, hindi mo alam kung paano mo kikitain yung 2.5. Tama ba? Ito pa ang magic. Si A, nag-invite si X. Sino nag-invite kay X? Lakas ha, sino kikita ang 500? Si B, nag-invite si Y. Sino nag-invite kay Y? Si B, sino kikita ang 500? Si B. Ikaw ba nag-invite kay X saka kay Y? Kakilala mo ba si X saka si Y? May left saka may right ka ba? Hindi mo in-invite, hindi mo kakilala, pero may left and right ka, so meaning may 1.5 ka. Sabi niyo ba, oh, ang lupit ah. Parang nabigla ako dun ah. Isa pa, baka nagulumihanan. Uulitin ko sa ibang pagkakataon. Si A nag-invite si Juan. Si nag-invite kay Juan? Si A may 500 ba? Meron bang 1.5 si A? Si Y nag-invite si 2. Si nag-invite kay 2? Sino kikita ang 500? Si Y. Ikaw ba nag-invite kay 1 tsaka kay 2? Kakilala mo ba si 1 tsaka si 2? Pantay ba si 1 tsaka si 2? Walang pakialam yung computer kung pantay o hindi. Basta babasahin yan. 1 left, 1 right. Kahit hindi mo kakilala, kahit hindi ikaw nag-invite, kahit hindi pantay, 1.5 uli po yan. Maliwanag mo ba? Sabi nung iba, malupit ah. Wala akong ginawa, may 1.5. Yes. Bakit? Ganyan yung ginagawa ng mga boss eh. Tama po ba? Ibig mo sabihin, Chris, may bumili rito, 1.5 yan? Sagot? Yes. May bumili rito, 1.5? Yes. May bumili rito, 1.5 yan? Yes. Pag maraming bumili sa left at maraming bumili sa right, maraming 1.5 yan? Yes. Pag tinagtad ako dito, tinagtad din ako ng 1.5? Yes. Gusto niyo ba yan? Yes. Magbabago ba buhay? Yes. Aba talaga nga naman ah. Pag magbabago buhay, malakas na ang sigaw ah. Chris, hindi ba malulugi yung kumpanya? Kasi hanggang kaduluduluhan may 1.5 eh. Ang ginawa po ng company, nilagyan po siya ng safety net. Safety net. Paano yung safety net? Para hindi malugi. Kailangan bang kumita yung kumpanya? Yes, hindi pwedeng puro lang tayo ang kikita. Dapat balanse. Kikita sila, kikita rin tayo. Bakit? Pag hindi sila kumita, hindi na tayo magkikita. Kita. Tama po ba? Para clear po yun. Ano yung safety net? Pwede mong kitain sa isang araw is 16 pairs lang po kada araw. Ano yung 16 pairs? 16 na pares. So, ngayong araw, 16, bukas 16, sa isang araw, 16. Tama po ba? So, araw-araw hanggang 16. Lahat ng susobra sa 16 na pares, mapupunta sa company. Pero ba yun? Para makita nyo kung gaano kalaki, times nyo po yan sa 1.5, magkano po yan? That's 24,000 pesos per day. Tanong, 24,000 pesos per day, magbabago ba buhay nyo? Taas ang kamay ng first timer. Sige po, huwag mahiya. First time. Sir, pag 24,000, pwede na ba, sir? Pwede na, di ba? Binata pa po kayo, sir? May asawa? Ha? May asawa na? Nandito ba asawa niyo, sir? Wala. O at least, di ba? Kami-kami lang nakakaalam. Joke lang yan. Sino pa first timer dito? Taas ang kamay. First time dito sa audience. Boss, ikaw, tanong ko lang po. Ikaw, palagay niyo, sir. Bilang first timer, 24,000 pesos per day. Nai-imagine mo ba ang buhay mo pag kung may 24,000 per day, magbabago, sir? Magbabago. Ikaw, sir, na tiga-nice. Tandang-tanda kita. Baka si sir, oh, natawa, oh. Sir, oh, nagna-nice ka. 24,000, sir. Makakabili ka ba ng sasakyan mo? Sasakyan, sir, 24 per day? Hindi. Ano kayo? Malay daw niya, malay ko. 24 per day. Times natin yan. 24 times, meron sa isang buwan, magkano yan? Ha? Anong 30? Hindi 30 days. Ita-times nyo lang siya sa, sa 26 days. Tama ba ako? 26 days. So, magkano yan? Kasi may Sunday. Yan Sunday, wala tayong Sunday, ha? Oh, magkano yan? That's 500 something. Tama ba ako? Ha? 600. Burahin na lang natin, nahirapan ako mag-compute. Magkalahating milyon ka na lang kada buwan. Kada buwan, sir. Ilang taong ka na, sir? Ha? 20 ka lang. May asawa ka na? Wala pa. Marami ka bang kapatid? Marami din. Nanay, tatay mo, nandiyan pa. Tatay na lang. Palagay mo, matutulungan mo tatay mo? Palagay mo, matutulungan mo paggulang mo? Ay, mga kapatid mo? Yes, palagay mo, magbabago buhay mo?
palagay mo, nasa nice ka pa rin? Diba? Sabi niya, nandun pa rin. Bakit? Pero hindi ako tatrabaho. Alam niyo mga brother, mga sister, yung 500,000, sasabihin natin mas malaking pwede nyo kitain. But the 500,000 pesos is huge talaga. Sabihin ko na sa inyo, part-time ha, part-time. Diyos ko, ano na lang pwede mong bilhin ka, di ba? Hindi mo pa nauubos yung 500, may parating na naman, mamumblema ka talaga rito. Tama ba? Sasabihin mo, sir, tama na, bakit hindi ko pa maubos eh? Hindi, sa iyo yan! Ubusin mo yan. Gusto nyo ba mag-24 per day? Taas ang kamay ng gusto mag-24 per day. Yan. Ang hindi magtaas, isumpa. Nanawanan ka. Number 4. Sabi ng iba, Chris, paano kung left and right kasi yan eh? What if isa lang ma-invite ko, kikita pa ba ako ng malaki? Yes. Ikaw to, ang tawag natin uni-level. Sa uni-level, simple lang, ikaw to. Ikaw to, left, tsaka right, kunyari, na-invite mo, isa lang. Ang tawag dyan sa isa mo, kunyari, si A. First level, lahat ng binibenta ni A, meron kang 10%. Pwede na ba? Oo, talaga wala sa invite. Ang tawag dito, second generation mo. Kilala mo ba to? Lahat ng tao na yan, meron kang 5% sa mga binibenta nila. Maganda ba yon? Mag-i-invite, maghahakot, hindi mo na mapipigil yan. Ang tawag dyan, third generation. Lahat ng binibenta niyan, may 5% ka. Hanggang sa 10th generation, para shortcut, hanggang 10th generation, meron kang 5%. Ang tanong, gaano kaya karami yan at gaano kalaki yung kikitain nyo? Bigyan ko ng sample, yung kape pa lang. Sa kape pa lang, magkano yung kinikita dyan? Kada kape na pinamimili ng tao nyo sa ilalim, 5 pesos kayo. Sabi niyo, Diyos ko, kala ko naman kalaki. Paano mo na yayaman sa 5 pesos? Tama ba? Huwag nyo matahin yung 5 pesos. Kasi si Lucio Tan, kada sigarilyo, 5 nga lang eh. Tama ba? Pero ilang milyon yung naninigarilyo at ilang stick kada isang tao. Kaya araw-araw, milyon pa rin yung kinikita. Tama po ba? Magbigay ako ng sample na computation sa inyo. From first level up to 10th level, ang gumagana sa akin na tao may 30,000 organization. From first to 10. Sa ilalim, mas malaki. Tama po ba? O, first to 10 lang. Yung tao na yan, hindi nagbenta, gumamit lang personal na gamit ng kape. Maliwanag po ba? So, merong 5 pesos ako kada tao na personal lang nagagamit. Hindi nagbenta. So, times nyo sa 5, magkano yan? Ha? That's 150,000 pesos. Tanong, nagbenta ba ako? Hindi. Pero tanong, gagamit ba ng produkto yan? Yes, kaya nga nag-member yan eh. Tama po ba? Eh, dahil masarap, hindi mapigilan, naichismis, nakabenta pa ng isa, tigi-tigi isa. Tama po ba? O magkano lang kinita? Plus 150 na naman. So, magkano na? 300. Tatlong variant yan. Tama ba? Original, latte, tsaka cappuccino. Tama po ba? O, plus cappuccino. O, 150 na naman yan. Plus latte. 150 na naman yan. Sabi ni Ibo, Diyos ko, puro 150 yan ah. Grabe. Wala na. Yung nabentahan, sabi, kailangan 3 rin yung bibilin mo. Bumili rin, 3 na naman. Tama po ba? Ang tawag dyan, money work hard for you. Don't work hard for money. Let your money work hard for you. Bakit ganyan kalaki yung kinikita, Chris? 5 piso lang naman. Ginamitan ng time leverage eh. Tama po ba? O, palakpakan nyo yan. Sabi, alam nyo, nakikita ko na yung mata ng iba. Sabi ng iba, grabe, gusto ko na mag-start. Wait lang po. Wait lang, ha? Number 5. Gusto na talaga mag-start, nanggigigil ko lang dito kayo, makikita nyo. Kasi po ako, matagal na ako nagse-seminar ng organization. Alam nyo yung gigil, nakikita ko po sa mata nyo. Kasi alam nyo, sa hirap ng buhay ngayon. Tama po ba? Gusto natin kumita talaga lahat ng extra income. Hindi tayo mukhang pera, pero kailangan natin ng extra income. Ha? Last, stair step. Stair step. Dito po, medyo mabubuang po kayo ng konti. Ha? Pasensya na po. Kailangan po namin kayo buwangin. Ha? Utos po sa amin yan. Wala tayong magagawa. Next. Pag-join nyo rito, ang unang position nyo rito, distributor. Maliwanag po ba? Ang next na position na dapat yung i-gold is silver executive. Tatandaan nyo ha, silver executive. Ang silver executive, average yan, mga kumikita yan at least mga 5 to 10,000 pesos per week. Mga per week, ganyan, extra. So, pwede na ba? Gold executive. Gold executive, at least kumikita yan around mga 30 to 50 to, downline ako, nag 100,000 na gold executive. Maliwanag
Sabi ng iba, pwede na ako dyan, pwede na ako. Saglit lang. Meron pa isa. Maliwanag ha. Huwag magmadali. Global Ambassador. Pag nag-Global Ambassador ka, especially pag nag-Elite Global Ambassador ka, ang minimum mo niyan, mga 500 to 1 million pesos po. Kapag nag-Elite Global Ambassador ka. Pag Elite Global Ambassador, mga at least niyan, at least mga 100,000 to 500,000 pesos. Pag global, pag elite. Kaya hangarin nyo, gusto ko yung mag-elite. Paano maging elite global ambassador? Paano maging global gusto nyo ba mag 500 to 1 million? Taas ang kamay ng gusto mag 500 to 1 million. Yeah, ang gadami ha. Chris, turuan mo ako ng technique paano maging global ambassador. Gusto nyo ba ng technique? Alam nyo, every time nagsiseminar ako, ang ginagawa ko agad, binibigyan ko kagad ng technique para maging global ambassador. Kasi naging global ambassador ako 10 months yata. 10 months ako nung na-hit ko yung global ambassador ko po. Ngayon, syempre, ayoko naman ipagdamot yung secret kung paano ako naging global. Gusto nyo? Yes. Ano po yan eh? Sorry, 1, 2. 3 technique para maging global ambassador ka. First technique, makinggan nyo maigi. Kung may ballpen, isulat. First technique, kailangan mag-gold executive ka. Maliwanag ha? Maliwanag ha? So, hindi kayo mahihirapan. Maliwanag ha? Eh, syempre naman, tama ba? Oh. Eh, Chris, paano maging gold executive? Next technique, kailangan mag-silver ka. Maliwanag mo ba? Tama mo ba? So, 4 na technique ang kailangan po nyo malaman. Maliwanag? Eh, Chris, paano maging silver executive? Simple lang po, kailangan maging distributor po kayo. Power! Ang dali! Chris, nakakainis ka na. Paano maging distributor? Magbayad lang pa ko yun ng 7,980. Ha? Maliwanag ha? Alam nyo mga brother, mga sister, mahirap po mangyari kasi, mamaya ito na yung hinahangad nyo, wala pa ito. Maliwanag ha? Ay mahirap po mag-usap. Bakit ko ito nililinaw? Seminar ako ng seminar last time. Sabi ko, sino maging global ambassador? Yeah. Sino may 7,980? Sabi niya, may babayaran pala. Sabi ko, meron pa rin. Ito pa rin yung dadaanan. Hindi kayo pwede maging global ambassador kung hindi po kayo nag-member. Maliwanag po ba? Alam niyo Chris, kunyari nag-member na ako. Paano maging silver executive? O ano ang meron sa silver executive? Pag naging silver executive po kayo, meron kayong 10% from first level up to infinity. Additional po yan. Maliwanag po ba? So at least alam niyo kung gaano kalaki ha. Paano maging sa gold executive, paano maging silver, meron po kayong 10 points kailangan. Maka-avail kayo makabuo kayo ng 10 points. Maliwanag po ba? Sabi ni Chris, hindi ako magiging silver. Bakit? Hindi nga ako magaling magbenta. Huwag kayong mag-alala. This is a group sales. Group sales. Kung meron kayong, paano ba yung point system natin? Dito muna tayo sa C24. No? Ang 5 piraso nito, 1 point yan. So, i-times nyo ngayon sa 10 yung 5, 50. So, 50 boxes nito, silver na kayo. Sabi, Diyos ko naman, ang dami kong ibibenta. Huwag kayong mag-alala, hindi po kayo magbibenta. Kayo at yung grupo nyo. Meron nga dito naging silver. Ako po, naging silver. Wala naman ako naibenta. Kailan ka naging silver, Chris? 4 days po ako naging silver eh. In 4 days, naging silver agad po ako. Paano mo nagawa yung Chris? Ulitin ko, diskarte lang ang kailangan. Tama po ba? Ang ginawa ko po, meron po ako isang nakuwang tao na meron siyang parang kooperatiba. Pagkabili, bumili kagad ng 50. Tapos distribute doon sa kooperatiba. Eh, good news. Silver agad ako. Tama po ba? Tama ba? Eh, binulungan ko eh. Sabi ko kasi, sir, mas maganda yan. Bibili ka 50 para distribute mo agad. Wala magagawa. Ikaw, boss dito. Oo nga, no? Tama ba? Kasi silver ka na eh. Pag nag-silver ka, angat yung position mo. Hindi niya alam. Pag nag-silver siya, silver din ako. Tama ba? Maliwanag ha. Yun yung kagandahan niya. Sabi niya, gulang mo talaga. Hindi ako magulang. Diskarte yun. Next. Position. Gold executive, 20% from first level up to infinity. Maliwanag ha. Tapos ito, no time frame. Tapos hindi ka na madi-demote. Once na naging silver ka na, hindi na bababayan. Maliwanag ha. Unlike other company, pag nawalan ka ng benta, bumababa ang posisyon. Maliwanag ha. Next, gold executive, 100 points. So from silver, kulang ka na lang ng 90, magiging gold ka. Tapos group sales, no time frame, no demotion. Maliwanag po ba? Next, 30%. Pag naging global ambassador ka, 100 points. 1,000. 1,000 points. Maliwanag po ba? Wow, sabi niya ganun. Parang andali lang pala. Yes, madali lang siya kung uumpisahan nyo na. Maliwanag po ha. Chris, mahirap yan madali. Mahirap po ito pag hindi po kayo magjo-join. Tama po ba? Tama ba?
Mas madali ito kung magjo-join kayo kasi ang diskarte dito lumalabas once na naka-join na kayo. Maliwanag po ba? Chris, ano nangyari po sa akin? Actually, tapos na po ako sa seminar ko. Palakpakan nyo muna po yung orientation. Tapos na po ako. Ang gagawin ko na lang po sa inyo, bibigyan ko na kayo ng konting mga tips how to join or paano mag-start. Kasi sasabihin ng iba, Chris, baka swerte mo yan. Hindi po swerte kahit pa paano ako naniniwala po ako nasa Diyos ang awa, nasa atin pa rin ang gawa. Tama po ba? Kasi kahit anong pray natin, kahit anong pagluluhod natin, pagsasayaw natin kung saan tayo sasayaw, kung sino man yung tinatawag natin, as long na hindi tayo gumagawa, walang mangyayari. Tama ba? Still, ang nagbibigay ng opportunity, yung lumikha sa atin. Tama po ba? Kung ano may paniniwala natin, kung sino man yung paniniwala natin lumikha sa atin, once na nag-pray tayo sa Kanya, yung magbibigay niyan, bibigay lang niya sa iyo opportunity. Tama ba? Hindi pwede, Lord, sana bigyan mo. Lord, gusto kong mabago buhay ko. Bibigyan ka lang ni Lord ng opportunity para mabago buhay mo. Tama po ba? Mahirap yan, hiling ka ng hiling, sarado naman isip mo. Lord, bigyan mo pagkakataon. Ang masakit, si Lord pag nagbigay, sometimes yung pa ayaw natin. Tama ba? Ang opportunity, kadalasan, hindi siya halata. Tama ba? Minsan, nasa mukha natin, tutukain na tayo. Dahil sa sobrang tense natin, sa sobrang close-minded natin, hindi natin mag-grab yung opportunity. Opportunity knocks only once. So, Chris, paano ko matatanggap yung swerteng natanggap mo? Simple lang po. Try. Tama po ba? Yes. Wala na ibang paraan para malaman nyo kung suswertihin kayo rito Kundi, subukan. Ang pagkain, paano nyo malalaman masarap o hindi? Tikman. Tama po ba? Pag hindi masarap, diluwa mo. Ganun lang naman kasimple yun At least sumubok ka. Tama ba? Mahirap gagawin mo yung, mukhang masarap yan. Hindi mo lang mangyayari dyan. Tama po ba? Tama ba? Nasabi ng iba, Chris, totoo ba yung swerte? Yung mga tanong. Ako po, naniniwala po ako sa swerte. Taas po yung kamay ng mga tao naniniwala sa swerte. Sige po. Wow, ang dami. Palakpakan nyo po. Kasi kung naniniwala kayo sa swerte, may karapatan po kayong swertehin. Tama po ba? Ang tanong, ang mahirap is, kung ang swerte, gusto nyo swertehin, ang problema, hindi nyo naman alam ang formula, paano swertehin. Sabi, may formula na naman? Yes. Ulitin ko ang lahat ng bagay, may formula. Ang tanong, gusto nyo bang swertehin? Yes. Gusto ko mas malakas, gusto nyo bang swertehin? Yes. Simple lang po, para swertehin kayo, tandaan nyo po ito. Number 1 rules, kailangan nyo ng opportunity para swertehin. Tama, mali? Tama. After mo makuha yung opportunity, dagdagan mo ng hard work. Tama po ba? Yes. Tapos, ang gawin mo lang, tuloy-tuloy mo lang yan, lalabas yung swerte. Tama po ba? This is the formula ng swerte. Opportunity plus swerte, plus hard work equals? Swerte. Pag ikaw, ang opportunity kinuha mo, 10,000 pesos per month, kahit anong hard work mo, ang lalabas sa'yo, kapos sa swerte. Tama, mali? Let's face it, ganun lang kasimple yun Tama po ba? Kunyari, lakihan natin. 50,000 yung kinuha mo na opportunity. Meaning opportunity, that's your resources Tama po ba? 50,000 yung kinuha mo na opportunity. Ang pangarap mo, 50 million ang halaga. Tanong, suswertihin ka kaya? Tanong, pwede. Kaso bibilang ka ng ilang taon. Kukunin ka na ni Lord bago mo makuha yan. Kaya ang pray mo, Lord, dagdagan mo pa buhay ko. Hindi pwede ganun. Tama po ba? Sabi ni ba, Chris, ilang taong ka na? Ako po, ang edad ko po, 31 na po ako. 31 years old na po ako. Sabi ko, wow lang. Ano gusto niyo, taas ko pa? 31 years old lang po ako. Nag-start ako kumita ng malaki at the age of 27 years old. So, 28, 29, 30, 31. So, 4 years na akong kumikita ng malaki. Gaano kalaki? As in malaki. Sabi nga sa expectation ko, dati 18,000 lang ako per month. Tama ba? 18,000 per month. Average ko ngayon, hindi po ako bumababa ng ng 600, 700. Hindi ako bumababa monthly ng ganon. Hindi ko yun sinasabi para mang-inggit, di ba? Sabi, baka mamaya bigla kayo magpatiwakal Sabi mo, wala, hindi talaga, malas talaga ako sa buhay. Hindi ganon. Gusto ko ma-realize nyo na ako po'y tao lang. Tama po ba? 2 kamay, 2 paa. Tama po ba? Medyo kinapos lang ako ng konti sa ilong. Pero tao lang din ako.
Si ma'am, kung makatawa naman, lait na lait ako. Sa lahat ng joke ko, doon ka natawa. Yun lang pala kailangan ko, no? Laitin ko yung sarili. Pero the point is, hindi yun eh. Iisa lang yung pinagmula natin. Tama po ba? Iisa lang yung naglikha sa atin. Ano lang ang kailangan natin? Kailangan natin lawakan yung pag-iisip natin. Tama ba? Alam nyo, isang kasi, paano umasenso? Kailangan lang lakas ng loob. Tama ba? Bakit ang mga Chinese, ano sila? Bakit kumikita sila ng malaki? It's because of na mindset sila na maging negosyante. Actually, marami na. Even yung mga Muslim brothers and sisters natin, pansinin yung mga negosyante. Tama ba? Eh, yung mga nagtitinda ng DVD, mas malaki pa kinikita ng mga manager sa labas eh. Alam nyo ba yon? DVD lang yun. Tama ba? Ang dami nila negosyo. Kung papansin ninyo. Bakit? It's the same culture. The Chinese and magnegosyo sila na magnegosyo. Sabi ng iba, si Ampatuan, daming pera, ay negosyante. Tama po ba? Whatever, kung ano man negosyo, ang importante doon, negosyo yung ginagawa nila. Tama po ba? Ang Pinoy, wala. Empleyado. Yun yung kultura natin eh. That's why kailangan natin mag-start. Bakit? Bago na yung, nai-innovate yung mundo eh. Kailangan din natin mag-innovate. Yung ginagawa natin, old school na yun. Obsolete, nahihirapan tayo. Ilan na naman ang gagraduate? Kung wala kang trabaho ngayon, competition mo na naman yun. Nagigets mo ba? Libo-libo yan. Kada 2 taon, 2 beses may gumagraduate. Ang tanong, yan pa rin ba yung ano mo? Sabi nung pinayon na nga ng natin eh, yung gobyerno natin, pagka-graduate mo, huwag ka maghanap dun sa linya mo, kahit pasukin mo muna para magkaroon ka experience. Sabi ko, parang ang layo naman nun, ng payo na yun. Tama ba? Paano mo gagamit kung graduate ka ng, di ba? Graduate ka ng nursing, papasok ka ng call center, paano mo experience yung sasabihin mo? Tinatawag pa ba, sir, may sugat po ako, di punasan mo ng betadine, mga ganyan, hiwain mo yung sarili mo. Ganun ba yun sa call center? Hindi naman eh. Hindi magagamit yun. Tama ba? Magugulat kami, engineer, naka-call center. Hindi ko po sinasabing pangit ang call center. Pero yung pangit na yung payo ng gobyerno natin. Pagka-graduate mo, kahit basta... Tama ba? Tama ba? Ano dapat gawin natin? Dapat mag-start na tayo magturo kung paano maging entrepreneur sa buhay natin. Dapat tayo mga magulang, especially sa mga magulang, i-mindset mo yung anak mo, negosyo, mag-aral ka kung paano tayo, tapos magninegosyo tayo paglabas mo. Tama ba? Tanong, maganda ba yung products? Maganda ba yung kitaan? Maganda ba yung opportunity? Kayo nagsabi ha, may tanong ba kayo? Oh, wala. So walang tanong, maganda lahat. Sana po, wala po kung marinig na ganito ha, pag binigyan kayo ng application form, yung salitang pag-iisipan. Bakit po? Masakit po isipin na ang Pinoy, ito yung ginagawang excuse para makalabas sa pagkakataon. Ay, Chris, pag-iisipan ko pa kasi. Gusto ba yung seminar kita? Hindi naintindihan ko naman lahat. Anong pag-iisipan mo sa application form? Nakalagay dyan, name, address, signature. Ang tanda mo na, wala ka pa bang pangalan up to now? Up to now ba, hindi mo alam kung saan ka nakatira at ang birthday mo? Tama po ba? Pilapan mo yan, then diyan ka mag-i-start. Eh, Chris, kasi wala akong pera. Yun ang problema. Tama po ba? Wala akong dapat direct, Chris, gusto ko sana wala akong pera. Pautangin mo ko. Tama po ba? Bawal yun. Maliwanag. Bakit po? Pag naglabas ka ng pera, it's a sign ng commitment mo. Kung ako naglabas ng pera, siseryosohin mo ba yan? Tama ba? Hindi. Hindi mo siseryosohin yan. Pero pag pinangutang, kung ikaw walang pera at pinangutang mo yan, siseryosohin mo ba yan? Yes. Bakit? Babayaran mo yan eh. Tutubo yan eh. Tama po ba? Kaya kailangan mo kumita. Kaya nga sabi ko nga sa sarili ko, Chris, wala na ba ibang paraan? Meron po. Mamayang gabi, pag uwi mo ng bahay, mga madalas 12, pumunta ka sa gitna ng, sa sala nyo, pag tulog na sila lahat, mag-pray ka. That's isa sa mga paraan eh. Tama ba? Lord, tulungan nyo ako. Bigyan nyo ako ng sign. Gusto ko mag-join. Gusto ko matupad ang pangarap ko. Bigyan nyo lang ako ng sign. Tapos magano ka, pagtapos mo mag-pray, pikit mo, diretso yung pikit mata, huwag ka muna dumilat, umikot ka ng at least mga 3 beses. Sabi niya, 1, 2, 3, 4, 3. Pag bilad ng mata, pag nakita ang TV, ibenta. Tama po ba? It's a sign. Sabi nung iba, pag benta ng TV, damay na ang DVD. Bakit? Hindi gagana ang DVD pag wala ang TV. Tama po ba? Sabi ni iba, Chris, grabe ka naman, kasiyahan ng mga anak ko yan, ibebenta ko pa. Hindi mo bibenta. Sometimes ang success, kailangan nyo na sakripisyo. Tama ba? Benta mo. Hatawin mo, pag kumita ka, bili ka mas malaking TV. Tama ba? Minsan mali lang tayo ng pananaw sa buhay.
Akala natin, mag-isasakripisyo tayo. Sakripisyo, hindi. Ganun talaga. Susugal tayo kasi ang mga tumatama, yung sumusugal lang. Tama ba? Yung walang taya, hindi. Saan ka nakakita? Hindi ako nagtuturo ng loto, ha? Kasi hindi ako tumataya ng loto. Pero the point, nakakita ka na ba ng tumama sa loto? Mega loto, hindi tumaya? Naka-front page, oh. Grabe! Power! Mega loto winner! Hindi tumaya. Aba, matindi yan. Kalokohan yan, di ba? Alam niyo yung meron sa sugal? Hindi ko tinuturuan na kasi kinu-compare ko ang buhay parang sugal. Tama po ba? Ang buhay parang sugal eh. Nakakita ka na ng meron tumama ng malaki? Alam niyo yung meron? Yung pag may nagsusugal nasa likod. Todo mo na yan. Tatama yan. Tama ba? Alam ko yan. Alam na alam ko yan. Kayang-kaya yan. Tinodo. Tinodo, tumama. Ano sabi? Sabi ko na eh. Dapat ako'y tumama eh. Wala kahit anong sabi mo, hindi ka tatama. Tama ba? Kailangan mo tumaya. Huwag ka magsalita, taya ka lang, hataw. Kahit wala ka sabihin, tatama ka. Tama po ba? Tama po ba? Sabi no iba, Chris, mahirap lang kami. Wala pong problema. Bakit? Pag gusto may, pag ayaw maraming, tama ba? Chris, ano pa bang iba? O pray ka uli. Chris, kasi walang, anong gagawin ko? Utang. Pag walang mabenta, utang. Chris, walang magpautang sa akin. 8 million eh. 8 million eh. Tama ba? 20 na lang, 8 million. Alam niyo mga brother, mga sister, tuturuan ko kayo ng technique. Bakit? Kung sa hirap ng buhay ngayon, kung hiram kayo sa isang tao ng 8 mil, mahirap talaga. Anong technique? Kuha ka ng 8 tao, hiram mo tigi 1,000. Tama ba? Ang lalabas yan, magkano? 8,000 din. Diskarte kasi ang kailangan. Chris, sa mga kapitbahay ko, mga wala rin yan. 16 na kaibigan. Tama ba? This is sa kaibigan, nirama mo natin pa 500. Ang ending din yan, 8,000 din. Pag wala, 32 na kaibigan, tama ba? 250. Tama ba? 250. Magkano yan? 8,000 pa rin yan. Chris, wala talaga eh. Kasi mga kaibigan ko, mga poor. 30 ano ba to? 34 ba to? 32. 32. Tama ba? Sumunod, 64 na kaibigan. Ang hiram mo, 125. Ang gawin mo rito, huwag mo isa-isahin. Mapapagod ka, text brigade. Tama ba? Text brigade, yung gano'n, no? Send to all. Send to all. Pag wala nagpairam sa'yo ng 125, huwag mo nang kaibiganin yung mga yan. Bakit? Lahat ng kaibigan mo, poor talaga. Poor, mahirap. Ano mga point ko, mga brother, mga sister? Pag gusto, may paraan. Kasi sasabihin ko talaga, pag wala talaga, Chris, wala akong kakilala. Pumunta ka sa EDSA. Mamalimos ka ng tigpipiso, maka 8,000 tao ka, 8,000 yan. Tama po ba? Sasabihin ng iba, parang kawawa naman ako. Kawawa ka talaga, wala kang kaibigan eh. Wala kang mautangan eh. Tama ba? Abusuhin mo na yung pagiging kawawa mo. At least pwede kayo yumaman. Tama po ba? Ano yung punto ko mga brother, mga sister? Kung wala tayong gagawin, hindi maaawa ang Diyos sa atin. Tama ba? Alam niyo kung ba't sinuswerte yung mga tao? Kasi, yan eh, humahataw, nakikita ng may kapal yan. Tama ba? Ako, mga brother, mga sister, 7,980 yung nilabas ko. Pero right now, kami mag-asawa, hindi kami bumababa ng 35,000 to 40,000 pesos per day. This is the maximum income namin mag-asawa. Imagine niyo, hindi naman kami katandaan, 31 ako, ang asawa ko 20 plus lang. Ang anak ko 3 years old. Tapos yung asawa ko ngayon, buntis kasi sa asawa ko ngayon eh. Magto 2 months buntis sa asawa ko, madadagdagan. Excited kami. Sabi ko sa asawa ko, ang goal ko sa buhay, magkaroon ako ng basketball team na anak. sabi no asawa ko, ano ka? Si Sariang kaya ako, hanggang 4 lang ako. Huwag kayo 3 kayo. 12, de joke lang. Joke lang yun. Biro lang yun, biro lang. Nanonood sa Justin TV, joke lang yun. Bakit ako makauwi ng bahay? Ano yung point ko? Gano'n ka ginhawa buhay ko ngayon? Sabihin ko na sa inyo, hindi ko kayo higitin. Sa 7980, 3 sasakyan ko. 3 condominium ko. May 1 akong townhouse. Pinagagawan ko ng nanay yung bahay ko. Pinagagawan ko ng bahay yung nanay ko. Pinagagawan ko ng nanay yung nanay ko. Parang labo, no? Di ba? Ano pa? Nakapag-travel ako ng Amerika, nakapag-travel ako sa Asia, dito sa Pilipinas, kung saan ako nagpupunta. Ano yung point ko? Ang bata ko pa, mga brother at mga sister. Ano yung punto? Bakit nagkaganito ako? Opportunity. Opportunity na may magbibigay sa atin ng ganda ng buhay. Eh. Tama ba? Ito yung binibigay sa atin ng kung sino yung lumikha sa atin. Ang gagawin lang natin, ito, hard work.
Sabi, Chris, gusto ko malaman talaga kung para sa akin to. Subukan mo, wala na ibang choice. Tama ba? Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Ito nga, mga wala nang mukhang pag-asa eh. Tama ba? Namamag-asa pa eh. Nagigets ba? Alam niyo mga brother, mga sister, masarap kumita ng malaki. Hindi po ako mukhang pera, pero iba po mamuhay ng may pera. Tama ba? Ang laki ng diskriminasyon dito sa mundo kapag wala kang pera. Gusto niyo patunayan? Kapag mahirap ka, may sugat ka, galis yan. Tama ba? Kapag mayaman, allergy. Tama ba? O, kita niyo na, pag may... Tsaka iba talaga. Ako, una kong ginawa, kwento ko lang sa inyo, nung kumita ko, ang una kong ginawa, maliit pa lang, binata pa ako noon, ang nanay ko ginawa ko. Isa lang nanay ko, may edad na eh. Ang nanay ko, 13 years, nag-domestic helper. Kaya motivated akong umasenso. Nung kumita akong pera, ang una kong ginawa sa nanay ko, biniyahe ko kagad, dinala ko kagad sa, sabi ko, Nay, mag-Enchanted Kingdom tayo. Kasi parang, nanay ko parang bata-bata, parang barkada ko lang, in-Enchanted Kingdom ko. Di tuwan-tuwa siya kasi maganda yun eh. Tama ba? Enchanted Kingdom pa lang yun ha. Eh syempre nakikita niya lang sa TV. Na, gusto ko talaga magganyan-ganyan. Kaya so sinama ko yung mga pamangkin ko, nilibre ko yung mga Enchanted Kingdom kami. Siguro mga way back, mga 4-5 years ago. Ay nako. Ito yung nakakatawa. Una ko siyang sinakay space shuttle. Ah, di ba? Ay, saya. Si kwenta na nanay ko. At least alam nyo kung ano itsura. Di ba? Lahat ng mura inabot ko. Pero ano, at the end of the day, nakita ko yung saya ng nanay ko, yung smile ng nanay ko, yung hirap bayaran nun. Kasi may mga kapitbahay na sabi sa akin, ni-spoil niya yung nanay niya. Hindi na tama yan. Sabi ko, ini-spoil ko talaga. Bakit? Ilang taong kami wala, oh. Tama ba? I-spoil mo talaga. Susulitin mo talaga. Bakit? Lahat tayo kukunin ng may kapal. Tama po ba? Kukunin tayo lahat. But at the end of the day, bago kunin, at least masulit mo naman. Tama ba? Lahat tayo tumatanda. Ako, tanggap ko sa isip ko yun eh. Masakit yun, pero tanggap ko sa isip ko, lahat tayo kukunin ng Diyos. Pero pag kinuha ng Diyos yung nanay ko, sabi ko, Ama, pag kinuha mo yung nanay ko, gusto ko masulit niya buhay niya. Bakit? Kasi bata pa ako eh. At least may time pa ako para sulitin. Tama ba? Bakit? Ang isip ko noon, yung nanay ko for 13 years, binuo niya yung pangarap ko. Tama ba? Bilang anak, hindi ko obligasyon yun, pero ginagawa ko obligasyon sa sarili ko na buuin din yung kahit paano yung pangarap niya. Tama ba? Ano advantage namin? Bilang may pera. Isang anak lang ako eh. Sabi ko sa nanay ko, Ma, para swertein tayo mag-ampong kami. May ampong kami ngayon eh. Yung katulong namin dati, nabuntis. Gusto ipalaglag. Eh, ayoko nang ganun mala. Sabi ko, kunin mo yun na. Pinangalan sa amin, hanggang sa amin. Kapilido, parang, pagkakita mo, ay nako, natutuwa kami. Kasi ngayon, 1-year-old na siya. Tapos ang laki-laki na. Anong point? Kung may pera ba kami, magagawa namin yon? Hindi. Ano sasabihin namin? Sige, yan talaga, mahirap boy, laglag mo na yan. Tama ba? Gusto mo ako na maglaglag sa'yo? Talon! Ano? Minong ka kurtal. Ano yung point ko mga brother, mga sister? Marami ka na si-save. Hindi lang time, pati buhay kapag meron kang extra. Tama ba? Sasabihin ng iba, Chris, mukha kang pera! Hindi pera ang kailangan sa mundo, pagmamahalan lang. Sabi ko, mga brother, mga sister, hindi po, sangayon ako dyan, pero hindi pwedeng pagmamahalan lang. Tama ba? Pag nagutom ka, kailangan mo ng pera pambili ng pagkain, hindi mo pwedeng yakapin at paramdam mo lang yan. Kukulot talaga yan. Tama po ba? Tama ba? Masarap magsabi ng I love you with chocolate with flowers. Tama ba? Mahirap yung I love you. Gutom na ako. I love you. Diba? Ang tuyo, masarap hindi. Ang tuyo, masarap hindi. Masarap. Umaga, tanghali, gabi, merienda, midnight snack. Masarap hindi. Aba, nakakainit na ng ulo yan. Tama po ba? Sometimes, ang mag-asawa, dahil walang pera, nasisira. Naapektuhan. Putol kuryente, mainit ang ulo. Tama ba? Dahil mainit ang ulo, hindi naman nagsasadya, nasisigawan. Kaya iba ang may... Pag may pera ka, ang nasusunod, ikaw. Pag wala kang pera, ang nasusunod yung pera. Ay, yung ano. Tama? Tama ba? Sabi ng pera, diyan ka mag-aral kasi wala kang pera. Tama ba? Pero pag may pera ka, ikaw ang nasusunod. Diyan ka mag-aral kasi may pera tayo. Nagigets po ba? Ano mga point ko mga brother, mga sister? Pag may pera ka, you have time for God. Pag wala kang pera, sobrang busy ka, nakakalimutan mo na. At the end of the day, mga brother, mga sister, hindi ko sinasabi itong lahat ng bagay importante, isama po natin to. Ulitin ko, yung mga pangarap na yan, nagkakahalaga lang po ng 7,980. Nasa Diyos ang awa,
kasatawang gawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayo mong lahat. God bless. Thank you po. Thank you.